Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Shoutout sa mga masipag mag-comment at mag-like mga master shoutout. Kabanata 211 hanggang 215. Kabanata 211, pagtawag sa isang USA na kabayo isa. Binata, mali ang pagkakaintindi mo. Si Roosevelt Shaw ay nakatayong nakaugat sa lugar sa ganap na pagkalito. 1,005 ang sinabi niya, hindi 150,000. Kahit ang kanyang munting tindahan ay hindi nagkakahalaga ng 15,000. Ang isang simpleng canopy at ilang upuan ay halos walang gastos. 1,005, paliwanag niya ulit. Oo, 150,000. Iyan ang sinabi mo noon, 150,000. Dagdag ni Miguel Abbott mula sa gilid. Buddy, mali siguro ang narinig mo, di ba? Tiningnan ni Roosevelt Shaw si Miguel Abbott. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng kawalang paniwala. Ano ang nangyayari? Hindi ba niya nilinaw ang sarili niya, o nakakarinig ba ang taong ito? Oo, sinabi nga ni Boss Shaw na 150,000, at ang 5,000 na iyon ay interes lamang sa 15 minutong ito. Mabilis na tumunog si Maddox Ridge. Kunin ang pera, ayusin ang bagay, para makaalis siya sa lalong madaling panahon. Ayaw na ayaw niyang magtagal pa rito. Sabi ko 1,005. Si Roosevelt Shaw ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. Oo, sabi mo 150,000. Huwag kang maniwala sa akin. Magtanong ka kahit kanino. Nakangiting sabi ni Julius Reed. Mabuti, lumapit si Roosevelt Shaw sa isa sa mga empleyado ni Miguel Abbott at nagtanong. Anak, 1,005 lang ba ang sinabi ko? Oo, sabi mo 150,000. Sagot ng empleyado na walang pagbabago sa ekspresyon. Ang isa ay kailangang maging matalino upang magtrabaho para kay Miguel Abbott, kahit sino pa ay matagal nang pinalayas. Ngayong malinaw na ang paninindigan ng kanilang amo, paanong hindi nila naiintindihan ang ibig niyang sabihin? Hoy, baliw ito. Umiling si Roosevelt Shaw at lumapit sa isang empleyado ng Maddox Ridges. Kung ang mga tao ni Miguel Abbott ay nasa loob ng panlilinlang, tiyak na ang mga tao ng Maddox Ridge ay magsasabi ng totoo, tama ba? Kung tutuusin, hindi pamilyar ang dalawang panig. Ikaw, sabi mo 150,000, I heard it loud and clear. Mga kasama, magkano ang sinabi ni Boss Shaw? 150,000. Bago pa man makapagsalita si Roosevelt Shaw, sabay-sabay na sumigaw ang mga empleyado sa likod. Nagsimula siyang magduda sa sarili. Maaaring ito ay isang sakit, tulad ng cerebellar atrophy na nabanggit sa TV. Tell me, gaano mo narinig ngayon lang? Nakayuko siya, nakatingin kay Remus Smith, na halos mabigla. Ang dalawa ay may masamang dugo sa pagitan nila, at dahil kay Roosevelt, nabali ang binti ni Remus, tiyak na hindi siya tutulungan ng isang lalaking tulad nito, di ba? 150,000. Sagot ni Remus Smith sa mahinang boses. Kung hindi pa nagtanong si Roosevelt Shaw, halos makalimutan na ng lahat ang presensya ni Remus. Kayo rin, ganito na siya, bakit hindi mo siya ipadala sa ospital? Itinuro ni Julius Reed si Remus Smith, na malapit ng himatayan, at sinabing may bakas ng pagkabalisa. Para bang ang nasugatan ay ang magaling niyang kapatid. Tama, hindi mo ba narinig si Mr. Reed? Bilisan mo at dalhin mo siya sa ospital, huwag ka nang hamarang dito. At isama mo na rin si Azay Martinez. Nakatingin lang sa kanya nakakainis na ako. Agad namang nagutos si Maddox Ridge. Hindi naman sa ayaw niyang ipadala sila sa ospital, total empleyado niya naman sila. Ngunit kung walang pahintulot ni Julius Reed, hindi siya mangangahas. Dahil pupunta pa rin sila sa ospital, iniisip ko na hindi sila mamamatay. Ito ang gagawin mo, baliin ang dalawang binti, pagkatapos ay ipadala sila sa ospital, walang problema, tama.
Nang matapos magsalita si Julius Reed, isang lamig ang bumungad sa likod ng Maddox Ridge. Sa katunayan, ang binatang ito ay hindi pushover. Iniisip niya kung paano magkakaroon ng anumang mga saloobin ng kapayapaan. Ang pagkawala ng dalawang paa ay tiyak na mas mabuti kaysa sa pagkawala ng buhay. Halika, gawin mo. Pinatibay ni Maddox Ridge ang kanyang puso at ikan-away ang kanyang kamay sa likod niya. Boss, hindi mo ito magagawa. Si Azay Martinez ay nagpakawala ng nakakaawang mga alulong, habang si Remus Smith ay nawalan ng malay. Walang sabi-sabi, pinulot ng mga empleyado ang mga bakal na tubo at walang humpay na pinalo ang mga paa ng dalawang lalaki. Hindi nagtagal, hinimati din si Azay Martinez sa sakit. Pagkatapos ay kinaladkad ng mga empleyado ang dalawang lalaki na parang mga patay na aso, inihagis sila sa van, at mabilis na tumakbo patungo sa ospital. Pagkaalis nila, may dumating na empleyadong may cash. Dalawang malalaking malita, eksaktong 1,500,000. Ang pera na ito, pagkatapos ng lahat, ay dapat na kunin mula sa mga tao at gamitin para sa mga tao. Tumingin si Julius Reed sa tambak ng pera at pagkatapos ay sa sira-sirang lumang distrito, bagaman ito ay hindi gaanong pera, sapat pa rin ito upang magtayo ng isang pamilihan ng kalakalan para sa mga kapitbahay. Sa pinakakaunti, hindi mo nakakailang ganing sakupin ang mga lansangan, at ito ay magdadala ng mga pagkakataong mapawi ang kahirapan sa mas maraming tao. Kahit na si Julius Reed ay hindi karaniwang nag-aalala sa mga bagay na ito, kapag nakatagpo, nadama niyang obligado siyang gumawa ng isang bagay tungkol dito. Ito, nang marinig ang mga salita ni Julius Reed, tuwang-tuwang lumuhad si Roosevelt Shaw, binata, sa ngalan ng mga taga-nayon, salamat. Ang pagpaplano ng merkado ng mga magsasaka ay palaging nais ng lahat. Halos napabayan ang lumang distrito, na maraming lugar ang inabandona. Sa tabi ng kalye, may bakanteng lote. Ngunit ang pag-iisip na magkaroon ng ganoong kalaking halaga ay nag-alinlangan sa marami. Idagdag pa ang isyo kung sino ang mag-aambag kung magkano, na isang malaking enroblem. Ngayon, sa 1,500,000 na ito, kasama ang libreng paggawa ng mga kapitbahay, lahat ay mabilis na naaayos. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang kailangang magbayad ng 1 sentimos at may isang taong handang mamuhunan, na lubos na nagunjok sa lahat. Wala lang, nakikiramay lang. Ang Maddox Ridge na iyon, dahil hindi masyadong maliksi si Roosevelt Shaw, tinutulungan mo siya at ng iba pa na linisin ang kanyang lugar, at palitan ang anumang mga mesa at upuan na kailangang palitan. At kapag naitayo na ang palengke, mas mabuting pumasok ka. Tinulungan ni Julius Reed si Roosevelt Shaw na tumayo, na umaliw sa kanya, tumuon sa pag-aaral ng iyong anak na babae sa unibersidad, huwag mo siyang pigilan. Nagugutom na rin kami, hindi ba dapat magpasalamat ka sa amin? Tapos na. Si Roosevelt Shaw ay bumangon mula sa lupa at tumakbo sa likurang kusina upang painitin ang barbecue. Samantala, ang iba pang maliliit na nagtitinda sa labas, na nabalitaan na si Julius Reed ang nagpopondo sa farmer's market, ay nagdala rin ng kanilang mga signature delicacies para matikman ni Miguel Abbott at ng kanyang mga kasama. Dinala ni Allen ang kanyang mga tao upang umupo sa kanilang mga upuan at nagsimulang kumain at uminom ng masaya sa loob ng food stall. Ang mga tauhan ni Maddox Ridge ay nagdala ng malaking bilang ng mga mesa at upuan sa loob ng wala pang 30 minuto, inilagay ang mga ito para sa Roosevelt Shaw, at pagkatapos ay mabilis na umalis. Matapos uminom ng 3 beses, tumingin si Julius Reed sa kanyang relo, tumayo, at naghanda na umalis. Gabi na. Pasado 11:00 na nang hindi niya namamalayan. Kahit na siya ay nabuhay ng hindi mabilang na mga taon, hindi niya iniwasan ang mga kasiyahan ng mortal world. Ang pagtangkilik ng ilang pagkaing kalye ay isa ring matagal nang nawawalang kasiyahan. Kung hindi, kung gaano katagal ang pagtakbo ng oras. Pero paglabas niya ng food stall, naramdaman niyang may mali. May sumusunod sa kanya. Sa sandaling iyon, ang night market ay mataong, puno ng mga tao. Sinamantala ang kabuluhan, mabilis na hinabi ni Julius Reed ang karamihan at pumasok sa isang lumang residential complex. Dahil sa mga taon ng pagkasira, wala nang nakatira doon, nabasag lahat ang salamin, naiwan ang mga walang laman na frame. Lumabas ka. Matapos makumpirmang walang tao sa paligid,
Lumingon si Julius Reed at tumitig sa isang sulok ng lumang residential complex. Hehe, Julius Reed, talagang may kakayahan ka. Isang grupo ng mga tao ang lumabas mula sa sulok, bawat isa ay may hawak na sandata. Ngayon, ito ang iyong huling pahingahan. Ang pinuno ay lumabas sa mga anino, ang kanyang bakal na kutsilyo ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Pumili kayo ng magandang libingan para sa inyong sarili. Tumingin si Julius Reed sa papalapit na mga figure at nakangiting sinabi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 212, isang tao ang nagpakita sa daan sa Lungguhit L. Sa ilalim ng malinaw na liwanag ng buwan, maraming shadow warriors ang mabilis na pinalibutan si Julius Reed. Ang lugar na ito ay may kalayuan sa night market, napakatahimik na kahit ang maingay na ingay doon ay hindi maririnig, maliwanag, sila ay dumating na handa. Bago kita ihatid, may gusto sana akong itanong. Itinuwid ni Julius Reed ang mga butones sa kanyang cuff at casual na nagtanong, sino ang nagpadala sa iyo? Sa tuwing iniisip niya ang kanyang mga kaaway, si Julius Reed ay nagsisimulang makaramdam ng pananakit ng ulo. Ang mga taong ito ay parang langaw, bagamat hindi nila siya kayang kagatin, nakakainis sila. Kahit saan siya magpunta, palaging may sumusunod sa kanya. Well, mabuti. Ngayon, mamamatay ka nang alam mo kung bakit. Dahan-daang lumapit ang kinauukulan, isang lalaking nakasuot ng itim na nakatikip ang mukha, na ang tinig ay nagpapahiwatig na siya ay nasa 40 taong gulang. Siya ay matipuno, nagpapalabas ng hangin ng kamatayan, obviously, marami na siyang binawian ng buhay. Young Master Jackson Brandon, naaalala mo siya, hindi ba? Nang magsalita ang lalaki, naintindihan ni Julius Reed. Ito pala ay mga taong ipinadala ng pamilya Brandon, ngunit ang abot ng pamilya Brandon ay tunay na mahaba, inabot pa nila ang kanilang kamay sa Five River Province. Matapos matalo si Cameron Brandon at tumakas sa takot, naisip ni Julius Reed na makakatakas siya sa ibang bansa at hindi maglalakas loob na bumalik sa bansa ng ilang sandali. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sila ay maiinip at magpadala ng isang tao na pumatay sa kanya sa lalong madaling panahon. Siyempre naaalala ko, ang paraan ng pagkamatay niya sa harap ko ay talagang katawa-tawa, sabi ni Julius Reed na umiling at nakangiti. Sayang, nakalimutan kong i-record para ipakita sa iyo. Kung si Jackson Brandon ay nangahas na dukutin si Kella Radcliffe, kung gayon ang pamilya Brandon ay kailangang sumunod sa kanya hanggang sa libingan. Mag-sign up at magsimulang makipagkita sa mga kababaihan sa iyong lugar ngayon. Kapag nakapagbigay na siya ng oras, aalagaan niya ng maayos ang pamilya Brandon. I'm sorry, wala kaming pakialam sa pagkamatay ni Jackson Brandon. Nagkibit balikat ang lalaki at sinabing, sweldo kami para gumawa ng trabaho, hindi namin inaalala ang mga sama ng loob mo. Sa ngayon, isa lang ang alam namin, ang ulo mo sa balikat mo ay nagkakahalaga ng 50 milyon. Kaya, sila ay mga profesional na shadow warriors. So sinasabi mo na araw-araw akong naglalakad na may dalang 10 milyon sa ulo ko. Hindi ba't parang pagpapakita ng yaman iyon? Hindi kinabahan si Julius Reed, sa halip, ikinulong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at nakangiting tumingin sa grupo ng mga shadow warriors. Interesting. Ang pamilya Brandon ay hindi lamang gumawa ng aksyon sa kanilang mga sarili ngunit kahit na gumastos ng pera upang umupa ng mga mamamatay. Mukhang malaki ang epekto sa kanila ng pagkamatay ni Jackson Brandon. Nasa ilalim ng kontrol ni Aaron Jackson ang Gonzales City, hindi niya hahayaang kumilos ng padalos-dalos ang mga tauhan ng Brandon family. Sa kasalukuyan, bukod sa ilang power group, halos lahat ng Gonzales City ay nasa ilalim ng pagbabantay ni Aaron Jackson. Gayunpaman, ang katotohanan na ang Shadow Warriors na inupahan ng Brandon family ay maaaring makalusot sa Five River Province ay sapat na upang ipakita ang kanilang determinasyon. 50 million, ito ang pinakamalaking bounty na natanggap ko. Akala ko may hinahanap talaga ako, at inilabas ko pa ang lahat ng resources ko. Pero nung nakita kita ngayon, binata ka lang pala. Bagamat nakatikip ang mukha ng lalaki, may halong pang-aalipuste sa tono nito, hindi ba't parang namumulot lang ito ng pera? Nagsisimula na akong magduda kung maling tao ang nakuha ko. Ang lalaking nagngangalang Bianca Leo Cadia ay isang desperado. Sa buhay niya, wala siyang ginawa kundi pumatay at manloob.
Noong una niyang kinuha ang trabahong ito, naisip niya na nakikipag-ugnayan siya sa isang taong kahanga-hanga. Pagkatapos ng lahat, ang 50 milyong bounty ay hindi isang bagay na nakukuha ng mga ordinaryong tao. Tinipon pa niya ang lahat ng mga kaibigan niyang martial artist, handang gumawa ng malaking marka. Pero sinong mag-aakala na pagkatapos makalusot hanggang sa Five River Province, makikita nilang binata lang ang target nila. At hindi kahit ilang ultra-rich second generation, isang manugang lang na nagpakasal sa isang pamilya. Parehong natuwa at nanghinayang si Bianca Leocadia. Natutuwa dahil ang trabaho ay halos parang pagkuha ng libreng pera. Nanghihinayang dahil siya at ang kanyang mga kapatid ay handa na para sa isang malaking sagupaan, ngunit ngayon ay wala nang mapaglagyan ng kanilang lakas. Kapag kinuha ko ang iyong ulo at nakuha ang pera, magsusunog ako ng ilang papel na ritual para sa iyo sa ika-15 ng Hulyo. Pinunasan ni Bianca Leocadia ang triangular na tinik ng militar sa kanyang katawan, na nagpakita ng isang kumikinang na malamig na liwanag. 50 million, marami ba iyon? Umiling si Julius Reed at sinabing, ang alok na ito ay isang insulto sa akin. Minsan ay nagkaroon ng bounty na 1 bilyon sa aking buhay, ngunit narito ako, buhay at maayos, habang ang taong nag-alok ng pera ay maaaring muling nagkatawang tao. Noong panahon ng Republika ng China, si Julius Reed, dahil sa inip, ay naglakad-lakad sa mansyon ng isang dayuhang tycoon at casual na nagdala ng ilang pambansang artifact na ninakaw. Bago umalis, nagsulat si Julius Reed ng linya sa mansyon ng tycoon. Walang nakatirang teritoryo. Ang 4 na karakter na ito ang labis na ikinairita ng tycoon. Ang kanyang seguridad sa bahay ay maihahambing sa isang museo, ngunit may isang taong nakapasok ng walang anumang pagtuklas. Mabilis na kumalat ang balita, at para iligtas ang mukha, nag-alok ang tycoon ng bounty na US dollars na halos katumbas ng 10 bilyon ngayon. Kaya, isa-isa, ang Shadow Warriors ay naalis lahat, at ang tycoon, na natakot, ay umarkila ng isang cargo ship upang tumakas kasama ang kanyang kayamanan. Nang gabing iyon, lumubog ang barko. Ang tycoon ay naging hapunan para sa isda. Ngayon, ano ang 50 milyon sa paghahambing? Big Talk. Number 3, pumunta at tingnan kung ano ang gawa niya, subukang hulihin siyang buhay. Gusto kong makita kung gaano katigas ang batang ito. Ang hindi pinansin ay medyo nagalit si Bianca Leocadia. Nagpa siyang pahirapan ang kanyang biktima bago siya patayin, upang matugunan ang kanyang baluktot na pananabik. Sige, boss, manood ka na lang. Isang matipunong lalaki na halos 1.5 metro ang taas, ngunit may napakalaking lakas, ang lumabas mula sa karamihan. Nang malapit na siyang kumilos, inangat ni Julius Reed ang kanyang ulo, tumingin sa sira-sirang lumang gusali at nagtanong, sino sa inyo ang mauuna? Ha? Matapos marinig ang kanyang mga salita, napakunot ang noo ni Bianca Leocadia at tumingin, pagkatapos ay mariing sinabi, tigilan mo ako sa paglalaro sa akin. Naisip ni Bianca Leocadia na si Julius Reed ay natakot at sinusubukang i-distract sila upang samantalahin ang pagkakataong makatakas. Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang figure ang bumaba mula sa langit, na dumapo sa pagitan ng dalawang grupo. Ito. Nagulat si Bianca Leocadia sa loob. Itinutok niya ang triangular na tinik ng militar sa kanyang kamay sa lalaki at nagtanong, sino ka? Instinctively, naisip niyang katulong ito na tinawag ni Julius Reed. Ang kakayahang lumitaw ng tahimik at hindi napapansin ng napakaraming tao ay walang alinlangan na nangangahulugan na ito ay hindi ordinaryong tao. Hindi bababasa, ang kanyang mga kakayahan ay dapat na higit sa kanyang sarili. Ikaw. Gusto mo rin malaman kung sino ako. Nang magsalita ang lalaki, naramdaman ng lahat na may mali. Ang boses na ito, hindi lokal. Malinaw, siya ay isang dayuhan. Tumigil ka na sa mga panloloko mo. Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, magwala ka, o ako na rin ang bahala sa iyo. Ayaw ni Bianca Leocadia ng anumang komplikasyon sa sandaling ito. Gusto lang niyang patayin si Julius Reed at kolektahin ang 50 milyong reward. Hoy, ingat sa tono mo, lumingon ang lalaki, at sa liwanag ng buwan, nakita nila na siya ay isang blonde, asol na mata na lalaki na nakasuot ng itim na jacket, ang kanyang buong damit ay nagbibigay ng metallic vibe. Hey, sa huling pagkakataon sasabihin ko, kapag hindi ka umalis,
Papatayin ka rin namin. Nakasimangot na babala ni Bianca Leocadia. Hindi alam ang lakas ng estranghero, hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ng amo natin? Scram. Bagamat maikli ang number 3, humakbang siya pasulong, itinuro ang lalaki. Scram. Whoosh. Biglang nagtaas ng kamay ang lalaki. Walang saysay na galit, pumalakpak. Agad na bumagsak ang katawan ni number 3 sa lupa, habang may ilang darts na lumitaw sa kamay ng lalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 213, ang sore spot ng Nightwolf isa. Whoosh! Matapos ang kakilakilabot na pagkamatay ng ikatlong lalaki, ang iba pang mga tao ay nagtaas ng kanilang mga sandata at itinutok ang mga ito sa lalaki. Ang lakas ng loob mong patayin ang mga tauhan ko. Mariin na itinikom ni Bianca Leocadia ang kanyang mga ngipin, puno ng galit ang kanyang boses. Masyadong maingay, ayoko ng mga incompetent na masyadong nagsasalita. At ngayon, siguradong hindi ka makakaalis dito ng buhay, hindi kita papatayin, pero ang kaharap mo. Umiling ang blonde na lalaki, walang pakialam sa mga taong nasa harapan niya. Sa kanyang mga mata, ang mga taong ito ay walang banta. Masyado kang mayabang. Si Bianca Leocadia ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at biglang itinulak ang kanyang tinek sa militar. Kasabay nito, ang mga mekanismo sa likod niya ay na-trigger, at ang mga darts ay lumipad patungo sa blonde na lalaki. Kawili-wili, tumawa ng malakas ang blonde na lalaki at bumagsak pababa ang kanyang katawan. Pagkatapos, nawala siya sa lugar. Nasaan siya? Sinaksak ni Bianca Leocadia sa manipis na hangin, ang kanyang puso ay agad na nanlamig. Whoosh! Whoosh! Bang! Sa susunod na sandali, ang tunog ng darts ay pumutok. Habang patuloy ang tunog ng mga mabibigat na bagay na tumatama sa lupa, sunod-sunod na bumagsak ang mga tao ni Bianca Leocadia. Sa huli, siya lang ang nananatiling nakatayo doon. At lahat ng kanyang mga kasama ay namatay sa pamamagitan ng kaliwang dart. Sino ka ba? Si Bianca Leocadia ay ganap na nataranta. Sa kanyang mga unang taon, nagtapos siya sa isang martial arts school, kung saan siya ang pinakamahusay na manlalaban sa kanyang klase. Nang maglaon, dahil sa kanyang mga krimen, namuhay siya ng isang takas na buhay. Matapos makipag-ugnayan sa mga matatandang kaklase, bumuo sila ng isang organisasyong Shadow Warrior, na nakikibahagi sa mga hindi magandang gawain. Sa loob ng bansa, napakataas na ng kanilang antas ng kasanayan. Sa paglipas ng mga taon, nakatapos sila ng hindi bababa sa 10 misyon. Pero sinong mag-aakala na ang 50 milyong negosyo ngayon ay magbubuwis sa buhay nila sa Five River Province? Sinabi ko sa iyo, hindi ka karapat-dapat na malaman. Inihagis ng lalaki ang kaliwang kamay na dart pasulong, eto ang dart, patayin mo ako at mabubuhay ka. Habang nagsasalita siya, lumundag siya pasulong na parang mabangis na tigre. Mamatay. Ngunit sa isang iglap, ang lakas sa kanyang katawan ay nagsimulang maubos, na ginawa kahit ang pagkilos ng pag-trigger ng mekanismo ay lubhang mahirap. Nakatayo ngayon ang blonde na lalaki sa kanyang harapan, na ang triangular na tinek ng militar ay bumulusok na sa katawan ni Bianca Leocadia. Subukan mo ito, ihagis mo ang dart. Itinutok ng blonde na lalaki ang dart sa sarili niyang ulo, bakas sa mukha niya ang pang-iinis. Halos damyugo ang mga mata ni Bianca Leocadia sa galit, nagpalabas ng ayaw na pag-ungol, ngunit walang lakas ang kanyang kamay. Iniisip niya ang pagkamatay ng kanyang mga kapatid, nakaramdam siya ng galit. Nasa ibaba mismo ng dart ang tao. Kung pwede lang niyang pindutin ang gatilyo, makakaganti na siya. Ngunit, itong daliri, wala man lang lakas para hilahin ang gatilyo. Spurt. Hinugot ng blonde na lalaki ang triangular na tinek ng militar at marahang itinulak si Bianca Leocadia. Bumagsak ang katawan niya sa lupa kasabay ng isang kalabog. Hanggang sa kanyang kamatayan, galit pa rin ang mga mata ni Bianca Leocadia. Namatay siya nang nakabukas ang mga mata. Medyo masyadong malupit. Si Julius Reed ay nanunood ng lahat ng ito. Oh, Bruce Lee, sa tingin mo ba ito ay malupit? Hindi mo ba naisip na ang mga taong walang kakayahan ay tiyak na mapapahamak sa ganitong kapalaran? Napangiti ang blonde na lalaki, na para bang napaka-ordinaryo lang niyang ginawa. Sa kanyang mukha, walang bakas ng awa,
ni ang bigat ng pagpatay. Sa kabaligtaran, ang kanyang mga bisperas Olf gaganapin ay Ev. Ikaw ay dapat ang Shadow Warrior na nasa ika-11 ranggo sa listahan, Night Wolf, Levi, tama ba? Sa pagtingin sa blonde na lalaki sa kanyang harapan, si Julius Reed ay nahulaan na. Sa ganoong maliksi na galaw at damit na iyon, ito ay halos isang katiyakan. Tama, Reed. Ang ganda talaga ng mata mo. Kung hindi mo pinatay si Deep Cold, baka naging magkaibigan na tayo. Dahan-daang tinanggal ni Levi ang kanyang jacket para makita ang isang vest sa ilalim. Nakalagay sa vest ang ulo ng isang lobo. Sinasabi na ang Night Wolf ay mahusay sa mga ambush at bihirang sumabak sa bukas na labanan. Kahit na sa gabi, makikita mo kasing malinaw ang araw, kahit na iniisip ko kung ito ay totoo o mali. Si Julius Reed ay may ngiti pa rin sa kanyang mukha, kalmado at nakolekta. Alam na alam niya ang tungkol sa Night Wolf na ito. Dahil sa pagkabagot, minsan niyang nirepaso ng maigi ang impormasyon sa nangungunang Shadow Warriors, kahit saglit na sinusubaybayan ang ilan sa kanila upang makita ang kanilang tunay na kakayahan. Siyempre, walang nakapansin sa kanila. Gaya ng inaasahan, nang marinig ni Levi ang paglalarawan sa kanyang sarili, itinaas ni Levi ang kanyang mga kilay, nawala ang kanyang mapagmataas na kilos. Tama ka, Reed. Sobrang curious ako, paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Hindi nagmamadaling kumilos si Levi, dahil sa dilim, walang makakatakas sa kanyang atake. Siya rin ang inutusan ng Deep Cold na ilabas ang lalaking ito. Siyempre, iyon ay pagkatapos malaman na ang kanyang target ay malakas, karapat-dapat sa kanyang pagsisikap, at pagkatapos makatanggap ng isang mabigat na komisyon. Lahat ng biktima na nakakita sa kanya, ay namatay. Kaya paano nalaman ng binatang nauna sa kanya ang impormasyong ito? Ganun ba kahirap? Kahit na alam ko kung ano ang ginawa mo sa mga nakaraang taon. Tumingin si Julius Reed kay Levi at dahan-daang nagsimula, 10 taon na ang nakakaraan, ang pagkamatay ng iyong amo. Tumahimik ka. Sa pagbanggit ng kanyang amo, agad na naging hypersensitive si Levi. Namatay ang aking Panginoon sa ilalim ng Himalayas sa pagliligtas sa akin, at hindi ko hahayaang ipahayag muli ng sino man ang kanyang pangalan. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon, at nagsimulang kumalat ang isang nakamamatay na aura mula sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang Night Wolf ay parang isang asong nagbabantay sa pagkain, sa sobrang bayolenteng estado. Tama, iniligtas ka nga ng iyong amo. Ngunit sa mga huling sandali, nagkaroon ka rin ng pagkakataong iligtas siya. Ngunit ang iginanti mo sa iyong amo ay ang tulak ng iyong punyal. Sa pagtatapos, naging mabigat ang boses ni Julius Reed. Manahimik ka, puputulan ko yung dila mo. Namumula ang mga mata ni Levi, at nanginginig ang kanyang katawan. Ang higit na nakakabigla ay ang hindi niya paniniwalaan. 2 tao lang ang nakakaalam ng nangyari noon. Ang isa ay ang kanyang sarili, ang isa pa ay ang namatay na niyang amo. Paano nalaman ng binatang nauna sa kanya ang tungkol dito? Gusto siyang patahimikin ni Levi ng tuluyan, pero kailangan niyang intindihin muna. Ganun ba? Kung ang isang tao ay nagnanais na hindi kilala, ang isa ay hindi dapat ginawa ito sa unang lugar. Levi, nang ikaw at ang iyong amo ay pumunta sa Himalayas para sa isang misyon na pumatay sa isang mayamang negosyante, hindi mo inaasahan na ang mga bodyguard ng negosyante ay lubos na kakilakilabot kahit na nagawa mong paalisin ng iyong Panginoon ang negosyante at ang kanyang mga bodyguard pagkatapos ng isang matinding labanan, pareho din kayong nasugatan sa proseso. Sinulyapan ni Julius Reed si Levi at umiling, sa kritikal na sandali, binigyan ka ng iyong amo ng isang piraso ng blood jade para dalhin pababa ng bundok at magpadala ng salita para humingi ng tulong. Ngunit sinong mag-aakala, pagkatapos mong malaman ang sikreto ng blood jade, magkakaroon ka ng hangarin na pumatay. At hindi naisip ng iyong Panginoon hanggang sa huli na mamamatay siya sa kamay ng kanyang pinagkakatiwalaang disipulo. Tumahimik ka. Hiwain. Si Levi ay umungal sa galit, at ang maikling espada sa kanyang kamay ay biglang sumugod. Pati ang hangin ay hiniwa ng matalim na tunog. Whoosh! Napaatras si Julius Reed at pinasadahan ng kanyang gitnang daliri ang talon ng maikling espada. Napaatras si Levi dahil sa matinding puwersa, at nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa espada. Sabihin mo sa akin, paano mo nalaman ang lahat ng ito?
Halos mamula ang mukha ni Levi. Dahil, nandito lang ako sa tabi mo. Nanliit ang mga mata ni Julius Reed, at sumugod siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 214, Pag-alis ng daan sa Lungguhit L. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ng gabi, si Julius Reed ay parang isang espadang nakabuka, na nag-iiwan lamang ng anino sa hangin. Ang Nightwolf ay nakaligtas sa hindi mabilang na mga laban sa buhay at kamatayan, at maging siya, na kilala sa kanyang liksi, ay naramdaman ang hininga ng kamatayan na dumarating sa kanya. Dahil dito, agad na huminahon si Levi, na ang isip ay nababalot ng galit at inis. Hiwain. Sa pag-asa sa tunog, mabilis niyang ibinaba ang punyal sa kanyang kamay. Klang! Sa sumunod na sandali, isang maitim na figure ang lumitaw sa kanyang likuran, at ang punyal na nasa kamay ni Levi ay nataman din ng isang malakas na puwersa, na naging dahilan upang ang kanyang buong katawan ay nanginig paatras. Ang punyal ay lumipad mula sa kanyang kamay at ipinako sa dingding ng lumang gusali, ibinaon ang sarili hanggang sa hawakan. Ang kamay ni Levi ay parang nabali, habang ang matinding sakit ay patuloy na lumalabas dito. Ang ganitong kahabag-habag na estado ay lubos na kabaligtaran sa kanyang naunang dominasyon kay Bianca Leocadia at sa iba pa. Ang mga ngaso na ngayon lang, parang biktima sa sandaling ito, ay pinaglalaroan ng iba. Damn it! Puputukan kita! Sa paghawak ng kanyang kaliskis sa kabaligtaran, si Levi ay naging lubhang marahas. Pinatatag niya ang kanyang sarili, ipinatong ang dalawang kamay sa lupa, at marahas na sinipa ang kanyang mga paa. Lumipad ang alikabok mula sa lupa, at sinugod ni Levi si Julius Reed na parang gutom na lobo. Nahaharap sa sugal ni Levi ng isang huling paninindigan. Ngumiti si Julius Reed, umiling. Whoosh! Malakas na nontog ang katawan ni Levi sa panlabas na dingding ng lumang gusali. Ubo-ubo. Lumuhad siya sa isang tuhod, patuloy na tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, mukhang lubos na nakakaawa. Magpatuloy. Si Julius Reed ay tumingin sa kanya mula sa isang mas mataas na posisyon, ang kanyang tono ay puno ng panunuya. Muli nitong pinasigla si Levi, ngunit kahit anong galaw niya ay parang babagsak ang katawan niya. Bakit hindi ko narinig ang pangalan mo dati? Ang mga mata ni Levi ay puno ng ayaw at pagkagulat. Matapos makatanggap ng imbitasyon mula sa Deep Cold, saglit niyang tiningnan ang impormasyon ni Julius Reed. Bagamat sobra niyang tinansya ang binata sa kanyang isipan, minamaliit pa rin niya ang kanyang lakas. Siya mismo ay isang ranggo na individual, ngunit ngayon ay natagpuan niya ang kanyang sarili na binugbog ng walang kapangyarihang lumaban. Ano ang mas kakaiba ay na ang isang mabigat na tao ay hindi kilala. Sa tingin mo lahat ay katulad mo, natatakot na hindi malaman ng buong mundo kapag mayroon silang ilang mga kasanayan. Sagot ni Julius Reed sabay tawa. Halatang may hinala ang tono nito. Aking Panginoon, sabi ko sa'yo, nasa tabi mo lang ako noon. Pinutol ni Julius Reed ang sinabi ni Levi. Noong nasa panganib ang master at apprentice noon, si Julius Reed ay nag-iski sa Himalayas. Kung nagkataon, nakakita siya ng isang mapait na labanan at, dahil sa inip, tumayo siya sa hindi kalayuan, na nasaksihan ang lahat ng nangyari. Dahil nakita niya ang lamig at init ng mga relasyon ng tao sa loob ng libu-libong taon, talagang wala sa kanya ang ganoong pangyayari. Dahil ayaw mong ibunyag ito, pagkatapos ay kalimutan mo na ito. Ngayon ay nasa iyong mga kamay ako, kumilos ka. Ang Nightwolf ay tiyak na hindi naniniwala na si Julius Reed ay nasa malapit sa oras na iyon. Sa isip niya, iyon ay isang perfunctory remark lamang. Ngunit ito ang survival of the fittest, na natalo ng husto, wala siyang karapatang magtanong. Hindi niya naisip na tumakas, ngunit ang napakalaking agwat ng lakas sa pagitan nila ay naging dahilan upang tuluyan niyang talikuran ang ideyang iyon. Walang posibilidad na makatakas, mas mabuting mamatay ng may dignidad. Ang pag-alala sa mga salita ni Deep Cold noon ay naging dahilan upang sampin niya ang mga general sa kanyang isipan. Maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Kung handa ka ng mamatay, kalimutan mo na ang sinabi ko. Nagkibit balikat si Julius Reed at walang balak na kumilos. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay isang lifeline para kay Levi. Nang marating na niya ang tugatog na inaasam-asam ng hindi mabilang na tao, paano siya magiging handa na mamatay ng ganoon?
Kahit na ngayon na siya ay nagretiro, siya ay nagtataglay ng isang kayamanan na hindi maaaring gastusin sa ilang buhay. Tanga lang ang pipili ng kamatayan. Sana hindi mo ako pinaglalaruan. Bigla siyang natense. Binigyan ba siya ng pag-asa para lang malugmok sa kawalan ng pag-asa? Pagkatapos ng lahat, sa isang mundo kung saan ang malalakas ay nambibiktima sa mahihina, ang mga nanalo ay karaniwang pinapatay ang mga natalo bilang isang marka sa kanilang sariling mga karera. Kasama si Bianca Leocadia at iba pa ngayon, hindi naisip ni Levi ang pagpapakita ng awa ng hampasin niya. Sa totoo lang, napakasimple. Isa kang Shadow Warrior, isang napakalakas na Shadow Warrior. Bagamat hindi ka sapat para kunin sa isang kamay ko lang, hindi may kakaila, malakas ang kakayahan mo. Ang mga salita ni Julius Reed ay nagpasaya at nagpalungkot kay Levi. Pinuri siya ng gayong makapangyarihang figure, ngunit ang pariralang tungkol sa hindi sapat na kunin sa isang kamay lamang ay tumusok sa kanyang puso. Walang tumulong dito, sa mundo ng mga martial artist, ang lakas ang pinakamahalaga. Ano ang ipagagawa sa akin ni Mr. Reed? Mapait na tanong ni Levi. Sa Europa, siya ang kilalang Night Shadow Warrior, na ang oras ng pag-ani ng mga buhay ay nagsimula sa sandaling sumapit ang gabi. Ngunit ngayon, sa isang lungsod sa silangan, nakaluhod siya sa lupa, nagmamakaawa na parang aso na may buntot sa pagitan ng mga paa. Kung alam ng iba sa listahan, tiyak na tatawanan siya ng mga ito. Pumatay ng ilang tao para sa akin, kung ilan ang eksaktong, hindi ko pa napagdesisyonan. Ngunit ang una ay mula sa Brandon family ng Gonzales City. Wala akong pakialam kung paano mo ito gagawin, linisin mo lang. Malamig na utos ni Julius Reed. Ngunit ang mga salitang ito ay naramdamang matigas sa pandinig ni Levi. Hindi pa sigurado kung ilan, kaya dapat siyang manatiling on call sa lahat ng oras. Ilan talaga? Inangat niya ang ulo niya para magtanong. Whoosh! Bilang tugon, nabali ng malakas at mabigat na sipa ni Julius Reed ang dalawa nitong tadyang sa kanyang dibdib. Maaari kang umalis, ngunit hanggat narito ka pa sa mundong ito, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pag-flip ng aking kamay. Tumingin si Julius Reed kay Levi na nakahiga sa lupa, nagsasalita sa tonong walang anumang emosyon. Naiintindihan. Si Levi ay wala ng anumang anyo ng isang Western gentleman, sa halip, pinilit niyang bumangon, nababalot ng alikabok na parang isang palaboy na walang tirahan. Damn deep cold. Muli niyang sinumpa ang iilang tao sa kanyang puso. Sa wala nang mas mabuting gawin, bakit kailangan niyang saktan ang isang mabigat na karakter? Isang tao mula sa pamilyang Brandon, nakayuko si Levi, hindi naglakas loob na tumingin sa mga mata ni Julius Reed. Ngunit hindi siya sinagot ni Julius Reed, paimpol siyang naglakad palayo sa walang nakatirang lumang gusali, patungo sa night market. Boom! Naglabas si Levi ng dagandong ng galit, na nagwasak-wasak sa pader na laryo. Nang makarating si Julius Reed sa entrance ng food stall, nakita niya si Miguel Abbott at iba pa na balisang nakatingin sa paligid. Hindi nila alam kung saan nagpunta si Julius Reed at doon na lang nila siya hihintayin. Mr. Reed, bumalik ka na. Nang makita ang figure ni Julius Reed, ang grupo ay nagmamadaling lumapit sa kanya. Dapat ba tayong magpadala ng isang tao upang bantayan si Roosevelt Shaw? Ipinaliwanag ni Miguel Abbott na may ilang pag-aalala, si Irving Harris ay hindi nangangahulugang isang mabuting uri. Sa pagpapalam sa kanya ngayon, hindi siya magpapasalamat, ngunit mas titindi ang kanyang mga pagsisikap na gumanti sa iyo. Ngayong napigilan si Irving Harris, ang kanyang mga empleyado ay naging matulungin, ngunit paano kung isang araw ay bumalik si Irving Harris? Hindi ako isang santo, wala akong interes sa pamamahala ng napakaraming mga gawain, haharapin mo ang mga maliliit na bagay na ito sa iyong sarili sa hinaharap. Gayunpaman, may isang bagay na gusto kong tandaan mo. Malamig na tinignan ni Julius Reed si Miguel Abbott, walang makakatakas sa palad ko. Ngayon ko siya pinakawalan dahil madali ko siyang patayin gaya ng pagpitik ng kamay ko. Kahit kailan ko gusto, dumiretso siya sa langit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 215, Mahiwagang Boss sa Lungguhit L. Ang panghihina ng loob ni na Irving Harris at Cesar Pendleton ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa inaakala. Kinaumagahan pa lang, alam na ng bawat kilalang pamilya sa Five River Province ang pangyayari.
Ang pinakapanik sa lahat ay ang Yarrow family. Sabik na sabik ang ama ni Elise Yarrow kaya't siya ay naglibot sa bahay, hindi makaisip ng anumang solusyon. Ang mas mahalaga ay ang kanyang anak na si Elise Yarrow ay hindi nakauwi sa buong gabi, at wala siyang pagkakataon na magpadala ng isang tao upang magpadala ng isang mensahe. Dati natatakot siyang masaktan ang pamilya Leopold, nakipag-ugnayan siya sa mga empleyado ni Irving Harris upang subukang pakasalan si Elise Yarrow. Pero ngayon ay parang nagbubuhat ng bato para lang ihulog ito sa sarili niyang mga paa. Bukod dito, kumakalat ang tsismis na maaaring nakipagrelasyon si Elise Yarrow sa binatang iyon, dahil maraming tao ang nakakita sa kanya na nakasuot ng kuneho na papasok sa VIP room. Dahil dito, ang maliit na Yarrow family ay ganap na nawalan ng malay. Nasa harapan na nila ang pagkakataong umakyat sa langit, ngunit hindi ito pinahalagahan ng mga taong ito at sa halip ay itinulak nila ang kanilang sarili ng hakbang-hakbang sa hukay ng apoy. Gayunpaman, sa sandaling ito, naglalaro ng poker si Elise Yarrow kasama si Simeon Kensington sa Grand Water Pearl VIP room. Pagkatapos ng lahat, natugunan ni Julius Reed ang isang maliit na kahilingan mula kay Elise Yarrow, na dating ginamit bilang isang sangla, sa pamamagitan ng pagdadala kay Simeon Kensington. Matalik na magkaibigan ang dalawa, at kung isa sa alang-alang ang kamakailang tumataas na prestihiyo ni Miguel Abbott, nang huminto ang sasakyan ng Abbott family sa pintuan ng Kensington family, pinaponte ng mga Kensington si Simeon. Sa isa pang VIP room, tinatalakay ni Julius Reed ang pagtatatag ng bagong kumpanya kasama si Truman Ridge. Ang petsa ay naitakda, sa loob ng 3 araw, sa Wilson Building. Ang gusaling ito, ang pinakatanyag sa buong Five River Province, at pinagnanasaan ng marami, ay nagsimula nang makita ang pagpasok ng mga empleyado, na naghahanda para sa inaugurasyon ng kumpanya. Sa magulong yugtong ito, ang malapit ng itatag na kumpanya sa lungsod ay nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga tao. Ayon sa katalinuhan na nakuha ng mga pangunahing pamilya, ang may-ari ng kumpanya ay isang negosyante mula sa Treasure Island, na nagtatag ng isang kumpanya para lamang matupad ang huling kahilingan ng kanyang yumaong pamilya. Isinantabi ang lahat ng iba pa, makabili lang ng Wilson Building. Sapat na para mabigla ang mga tao. Maraming pamilya ang maaaring mukhang napakayaman, ngunit ang kanilang mga ari-arian ay hindi sapat para sa maayos na operasyon pagkatapos bilhin ang Wilson Building, at maaari pa silang gumuho. Ngunit ang ilang matanda at matatag na pamilya, tulad ng Leopold family, at ilang mga paparating na negosyante, tulad ni Stanislaus Potter, ay talagang may ambisyon na bilhin ang Wilson Building upang patatagin ang kanilang katayuan sa Five River Province. Ito ay hindi lamang isang simbolo ng kayamanan ngunit isang simbolo ng Panginoon ng Five River Province. Kung sino ang kukuha ng Wilson Building ay magiging boss. Gayunpaman, nanatiling misteryo ang may-ari ng napakalaking gusaling ito. Marami ang sumubok na mag-imbestiga ngunit nauwi ng walang anumang resulta. Ginawa ng pamilya Leopold ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan at halos hindi nakakuha ng ilang mga pahiwatig, ngunit ang kabilang partido ay tumanggi. Ang Wilson Building, hindi ibinebenta. Ngayong ang negosyanteng ito ng Treasure Island ay bumili ng Wilson Building, iniiwan nito ang mga lokal na power broker sa Five River Province na puno ng pag-asa. Sa umiiral na fragmented power dynamics, walang sino man ang magiging hanggal na makipaglaban sa Crossing the River Dragon na ito. Sa kabaligtaran, maraming pamilya ang nag-agawan pa nga, umaasang gamitin ang bagong puwersang ito para maisakatuparan ang muling pagkabuhay ng kanilang pamilya at labanan ang kabisera ni Julius Reed. Sa ilalim ng bagyo, lahat ay nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan. Maging ang Leopold family, matapos bumalik si Master Pendleton na mapotla at matalo, ay naging sobrang maingat. Master, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Sa loob ng isang villa ng Leopold family, maingat na nagtanong si Whitley Leopold. Sa kanyang harapan, si Master Pendleton ay nakaupo na nakapikit, ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapotla. Walang masama. Ang matandang monghe ay labis na nagtitiwala at minamaliit ang kaaway, halos mawalan ng buhay sa kanyang mga kamay. Ilang sandali pa, dahan-daang iminulat ni Master Pendleton ang kanyang mga mata, nakatingin kay Whitley Leopold na nakadikip ang mga kamay, nasabi ko na sa aking nakatatandang kapatid na pumunta at tumulong. Napakasama ng taong ito, kung hindi siya maalis,
Natatakot akong sasapitin ang mga tao. Totoo ang mga salita ng guro. Ang gayong malupit at walang awa na tao ay dapat na mabago. Habang mas matagal tayong maghihintay na alisin siya, mas maraming panganib ang dadalhin ng mundo. Si Whitley Leopold, na nakadikip din ang mga kamay, ay nagsalita ng may dakilang kabanalan. Ang matandang monghe ay nagnanais ng kapayapaan, benefactor, mangyaring umalis. Ipinikit muli ni Master Pendleton ang kanyang mga mata, naglabas ng utos para umalis ang bisita. Kung gayon, hindi ko iistorbahin ang pagninilay ng guro. Kung kailangan mo ng anuman, tawagan mo lang ang katulong sa pintuan. Yumuko si Whitley Leopold at dahan-daang umalis. Paglabas niya ng villa, ang mga tao ng Leopold family sa labas ay nagpalibot. Patriarch, ano ang sinabi ni Master Pendleton? Ito na ang huling pag-asa natin. Kung dumating si Julius Reed para pumatay, natatakot akong walang makakapigil sa kanya. Eksakto. Ang bagay na ito ay pinakamahalaga. Ang mga miyembro ng Leopold family ay nag-usap sa isa't isa, lahat ay may suot na hitsura ng takot. Matagal na nilang narinig ang reputasyon ni Master Pendleton. Idagdag pa ang Eastern Bay Warrior, ito ay dapat na isang siguradong panalo na sitwasyon, ngunit sa kanilang pagtataka, si Master Pendleton ay nasugatan at umatras, at ang Eastern Bay Warrior ay nawala. At sina Cesar Pendleton at Irving Harris, na naging dahilan ng kaguluhan, ay lubos na natalo sa Waterfront Pearl. Ito ang nagbunsod sa kanila sa isang hindi pa naganap na krisis. Lolo, saan nagpunta ang Eastern Bay Warrior? Hindi namin siya nakita, malakas na tanong ni Braden Leopold. Kagigising lang ni Atlas Leopold, ngunit mahina ang kanyang kalooban. At sa mga merito ni Braden Leopold sa pagliligtas kay Fernando Leopold, muli siyang naging prominent sa pamilya Leopold, na naging isa sa mga potensyal na kahalili. Ang Eastern Bay Warrior ay natural na may mga bagay na dapat gawin. Sa tingin mo ay maaari mong guluhin ang kapayapaan ng aking pamilya, kaya hahayaan kitang tikman kung ano ang pakiramdam ng mahuli ang isang miyembro ng pamilya. Isang masamang tingin ang sumilay sa mga mata ni Whitley Leopold, ngunit mabilis itong nawala. Ang isang dambuhalang korporasyon ay malapit ng itatag sa Wilson Building. Mapapinansyal man o panlipunang kapangyarihan, ito ay napakalaki. Hindi ako makapaniwala na ang taong pumalit sa Wilson Building ay isang ordinaryong individual lamang. Lumingon-lingon si Whitley Leopold sa mga miyembro ng pamilya Leopold na nasa harapan niya at malakas na nagtanong, ano sa palagay ninyo lahat? Matagal nang narinig ng pamilya Leopold ang tungkol sa bagay na ito, ngunit hindi nila inaasahan na ang kabilang partido ay kumilos ng ganoon kabilis. Sa loob lamang ng kalahating buwan, natapos ang paghahanda. Maaari lamang isipin ng isa ang kapangyarihan sa likod nito. Sa tingin ko ito ay isang pagkakataon. Sa kasalukuyang sitwasyon, na may isang taong pumapasok sa eksena, hindi may iwasang magkaroon ng sagupaan sa sumisikat na Miguel Abbott. Dapat nating gamitin ang kanilang lakas laban sa isa't isa, pagkatapos na harapin si Julius Reed, maaari nating pagsamahin ang mga pangunahing pamilya at itaboy sila sa ating industriya. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa pamilya Leopold ang nagtaas ng kanyang salamin at nagsimulang magpahayag ng kanyang opinyon. Tama, sa oras na ito, kailangan nating magkaisa ang lahat ng ating puwersa para alisin ang pinakamalaking banta. Pumayag. Mabilis na naabot ng mga miyembro ng klan ang isang pinagkasunduan, upang makipagkasundo sa makapangyarihang bagong negosyong ito, unawain sila ng lubusan, at pagkatapos ay gumawa ng desisyon. Dahil iyon ang kaso, si Fernando Leopold, bilang isang kinatawan ng ating Leopold family, pumunta at bisitahin sila. Sa lahat ng bagay, kumapit sa kanila at subukang pukawin ang hindi pagkakasundo sa pagitan nila ni Miguel Abbott hanggat maaari. Tumingin si Whitley Leopold kay Fernando Leopold, puno ng pagbibitiw ang kanyang mga mata. Ang dating kilalang Leopold family ay nahulog sa isang punto kung saan sila ay umaasa sa iba. Naiintindihan ko, gagawin ko ang aking makakaya. Kung handa silang kumilos, maaaring matatapos na ang magagandang araw ni Miguel Abbott. Tumanggo si Fernando Leopold, bumantong hininga, lumarami ang problema, dumami ang problema. Si Master Pendleton ay humingi na ng mga reinforcement, malapit nang bumangon muli sa dominanteng posisyon ang ating Leopold family. Mga Ginoo, humihingi ako ng tulong sa inyo.
Nag-cross-arm si Whitley Leopold, kumikislap sa pananabik ang kanyang malabo na mga mata. Kabanata 216, ang hindi pagkakaunawaan ng lupon ng mga direktor isa. Mabilis na kumalat ang balita na pinasok ang Wilson Building ng isang misteryosong tycoon mula sa Baodao, na para bang may nag-leak ng impormasyon, na sinasabing ang mayamang negosyanteng ito ay nanunuluyan sa nakatalagang hotel sa ika-21 palapag ng Wilson Building. Nakakamangha ang bilis ng pagkalat ng balita, at wala pang kalahating araw, alam na alam ito ng buong Five River Province. Maging si Kela Radcliffe, na nasa malayo sa Gonzales City, ay nakatanggap ng balita at tinanong si Julius Reed kung kailangan ng kanilang Radcliffe Group na magpadala ng isang tao. Ang gayong makabuluhang kaganapan ay isang bagay na walang negosyanteng gustong makaligtaan. Siyempre, walang kamalay-malay si Kela Radcliffe na ang kanyang asawa pala ang behind the scenes na may-ari ng Wilson Building, kaya dir-diretso siyang pinapunta ni Julius Reed. Matagal nang hiwalay ang dalawa at medyo na-miss ang isa't isa. Si Julius Reed, na nagsasabing nakita niya ang walang kabuluhan ng buhay, ay binawi rin ang kagalakan ng pamumuhay sa loob ng 3 taong ito ng amnesia. Ngunit ang hindi niya alam ay noong wala siya sa Gonzales City, ang kapangyarihan ni Zaid Radcliffe at iba pa ay nagpakita ng mga palatandaan ng muling pagbangon mula sa abo. Ang elder ng pamilya Radcliffe ay unang sinubukang hikayatin ng may damdamin at pinakilos sila ng may kagandahang loob, na naglalaro ng husto sa sentiment card. Sa wakas, matapos ang mag-asawang Burl Radcliffe ay gumawa ng eksenang umiiyak, nagkakagulo, at nagbabantang magbibigti, pumayag si Kela Radcliffe sa pagbabalik ni Otis Radcliffe at Zaid Radcliffe sa kumpanya. Mabait siyang naniniwala na pagkatapos ng napakaraming karanasan, dapat na magpasalamat ang lolo at apo. Kung tutuusin, napakalaki ng kabayarang natanggap nila sa pagtatrabaho dito. Ngunit ang kasakiman ng tao ay walang hangganan, at ipinadala na ni Zaid Radcliffe si Otis Radcliffe upang makipag-ugnayan sa iba pang lokal na negosyo, na handang agawin ang kapangyarihan sa angkop na sandali. At sa loob ng pamilya Radcliffe, nang makita ang pagbabalik ng matanda, nagsimula silang unti-unting ay sideline si Kela Radcliffe, ganap na sumunod sa mga utos ni Zaid Radcliffe sa trabaho. Nagpakahirap pa sila para purihin si Otis Radcliffe. Sa simula, ang lolo at apo ay may ilang reserbasyon sa simula, ngunit nang makita ang misteryosong pagkawala ni Julius Reed ng ilang sandali, nagsimula silang maging mas matapang sa kanilang mga puso. Pero ang hindi nila alam, pagkatapos makatanggap ng mensahe mula sa Black Dog na ipinasa mula sa Leopold family, sumakay na si Julius Reed ng helicopter na inihanda ni Miguel Abbott at nagmamadaling bumalik sa Gonzales City. Sa kanyang puso, walang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ni Kela Radcliffe. Samantala, hindi napansin ng Shadow Warriors mula sa dati niyang asawa sa Five River Province ang pag-alis ni Julius Reed. Matapos makitang isa-isang nawawala ang kanilang mga kasama, naging mas maingat din sila. Sa sandaling iyon, sa pulong ng lupon ng Radcliffe Group, nagkaroon ng walang tigil na debate kung sino ang dapat dumalo sa handaan ng Wilson Group sa Five River Province. Naniniwala si Burl Radcliffe at iba pa na ang lubos na iginagalang na elder ng pamilya Radcliffe ay ang tanging angkop na kumatawan sa pamilya Radcliffe, maliban sa kanya, walang ibang makakagawa. Ang mga pinagkakatiwalaang proteges ni Kela Radcliffe, ay natural na umaasa na ang batang bagong chairman ang mauuna. Ang dalawang panig ay nagtatalo mula sa simula ng pagpupulong, at pagsapit ng tanghali, walang naabot na resolusyon. Kela Radcliffe, bagamat ikaw ang kasalukuyang chairman, alam ng lahat sa kanilang mga puso na hindi ka kumakatawan sa pamilya Radcliffe. Ang aming Radcliffe Group ay binuo ng mag-isa ni Lolo at ibinuhos niya ang kanyang puso dito. Tanging ang presensya niya lamang ang pinakaangkop. Walang bahid ng pasasalamat si Otis Radcliffe kay Kela Radcliffe sa pagpayag niyang bumalik sa kumpanya, sa kabilang banda, napuno siya ng sama ng loob. Dati, siya ang general manager. Pero ngayon, minor department head na lang siya. Ang manager ay pinalitan ng isang taong lubos na pinagkakatiwalaan ni Kela Radcliffe, at paulit-ulit nilang na-verify ang kanyang mga claim sa gastos. Ito ay hindi may kakailan na naging sanhi ng mga personal na kaban ng Otis Radcliffe na magsimulang makakita ng mga kakulangan, ang kanyang karaniwang marangyang mga gawi sa paggastos ay hindi nababagay sa kanyang kasalukuyang sweldo. Otis Radcliffe, isa ka na ngayong department head, pakitama ang iyong saloobin kapag nakikipag-usap sa chairman.
Nalalapit na ang pagtatatag ng Wilson Group, at ang ganoong kagalakan na okasyon ay nangangailangan lamang ng chairman na kumatawan sa amin. Bagamat lubos na iginagalang si Elder Burl Radcliffe, siya ay nasa hustong gulang na, at ang kumpanya ay nangangailangan ng sariwang dugo, sariwang mukha. Si Dempsey Davenport, ang bagong na-promote na direktor ng pananalapi ni Keller Radcliffe, ay tinutulan ang mga pahayag ni Otis Radcliffe sa kanyang sariling opinyon. Magkaklase sila ni Keller Radcliffe, at pagkabalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa, nagtrabaho siya sa isang kumpanya ng real estate sa Gonzales City. Kasunod ng matagumpay na pagbangon ni Keller Radcliffe sa kapangyarihan, determinado siyang ilagay ang kanyang sariling mga tao. Kaya, nang maging chairman, inagaw niya si Dempsey Davenport na may mataas na sweldo upang sakupin ang pinakamahalagang posisyon. Matapos maging direktor sa pananalapi si Dempsey Davenport, hindi kapani-pani walang mahigpit siya sa pag-audit sa pananalapi ng mga miyembro ng pamilya Radcliffe, na pumipigil sa anumang pagkakataon ng maling accounting o paglustay. Alinsunod dito, siya ay naging isa sa mga pinakahinamak na figure sa angkan, pangalawa lamang sa Keller Radcliffe. Kahit na ang kumpanya ay umuunlad araw-araw, ang mga miyembrong ito ng angkan ng Radcliffe ay hindi nagkakaroon ng madaling panahon. Dempsey Davenport, isa ka lang tagalabas, ang lakas ng loob mong magutos sa matandang master. Kahit si Keller Radcliffe ay hindi maglalakas loob na makipag-usap sa matandang master sa ganoong paraan. Marahas na hinampes ni Wellington Radcliffe ang mesa at itinuro si Dempsey Davenport, kahit na ito ay tungkol sa kumpanya, sa mahigpit na pagsasalita, ang Radcliffe Group ay isang negosyo ng pamilya. Kaya, bilang isang tagalabas, hindi mo lugar upang magkomento sa aming mga gawain. Ikaw, Wellington Radcliffe, ito ay isang kumpanya, hindi ang iyong bahay. Tumayo si Dempsey Davenport at matamang tinitigan si Wellington Radcliffe, tigilan mo na ang pagbubuga ng mga teorya ng pamilya mo dito. Sinabi ng chairman ng higit sa isang beses, negosyo ay negosyo, pamilya ay pamilya. Hanggat nagtatrabaho sa loob ng grupo, dapat sundin ang mga patakaran at regulasyon dito. Ang paghina ng pananaw at paghina ng paningin ay hindi mula sa pagtanda. Si Dempsey Davenport ay palaging sumasalungat sa pagbabalik ng mga miyembro ng pamilya Radcliffe sa kumpanya. Pagkatapos na tuluyang itaboy ang mga taong ito at simulang kontrolin ang kapangyarihan, paano niya ito hahayaang bumalik ng ganoon kadali? Ngunit si Keller Radcliffe ay sentimental, at kahit na ano, iyon sa huli ay ang kanyang lolo at kapatid na lalaki. Magkapareho sila ng dugo, paano niya mapapanood na itinaboy sila palabas ng kumpanya? Isa pa, sa pagtangis at pagsusumamo ng dalawa sa bahay, wala talagang choice si Keller Radcliffe. Kung talagang nagpasya siyang patigasin ang kanyang puso at tumanggi, natatakot siya na ito ay magpapalamig sa puso ng marami sa loob ng kumpanya. Pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng pamumuno ni Zaid Radcliffe, karamihan sa mga taong ito ay mga miyembro ng angkan ng Radcliffe. Ngayong natiwalag na ang tagapagtatag ng kumpanya, hindi rin matatag ang sariling posisyon ni Keller Radcliffe. Tama na, itigil mo na ang pakikipagtalo. Sa pag-ubo ni Zaid Radcliffe, agad na tumahimik ang meeting room. Para kay Dempsey Davenport, mas nakakainis ang eksenang ito. Ang mga salita ng chairman ay walang kasing bigat gaya ng kay Zaid Radcliffe, paano niya pamamahalaan ang kumpanya sa hinaharap. Mga ginoo at mga ginoo, hindi ako, ang matandang Panginoon, ang gustong magpakitang gilas sa okasyong ito. Alam ninyong lahat na ang mga taong pupunta upang batiin ang Wilson Group ay hindi kakaunti sa bilang. Dahan-daang itinaas ni Zaid Radcliffe ang kanyang ulo at hinarap ang mga tao sa meeting room, ang buong Five River Province, maging ang mga lokal na malalaking negosyo ay kailangang mag-agawan para magbigay galang. May isip kung gaano karaming tao ang nasa piging na iyon. Matapos marinig ang kanyang sinabi, tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Ang biglaang malakas na paglitaw ng Wilson Group ay karaniwang mag-uudyok sa LAR Financial Consortia sa Five River Province na sugpuin ito upang patatagin ang dati nang naitatag na sitwasyon. Ngunit ngayon, sa halip na magsama-sama upang lumaban, nagsimula pa silang kumita ng pabor sa mahiwagang tycoon na ito, isang malinaw na tanda ng napakalaking kapangyarihan na taglay ng may-ari sa likod ng Wilson Group. Napabuntong hininga ang lahat, sabik na marinig ang susunod na sasabihin ni Zaid Radcliffe. Ikaw, Keller Radcliffe, ay maaaring pumunta,
Ngunit sa murang edad at walang koneksyon, sa tingin mo ba ay seryoso ka? Umiling si Zaid Radcliffe at sinabing, kung tutusin, itinayo ko ang Radcliffe Group mula sa simula, at sa paglipas ng mga taon, nakabuo ako ng isang network ng mga kontak sa Gonzales City. Sa ilang pagmamaniobra, marahil ay maaaring magkaroon ng pagkakataon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 217, Personal na pagluluto sa Lungguhit L. Nang matapos magsalita si Zaid Radcliffe ay muling naging masigla ang conference room. Ang mga higanteng kumpanya tulad ng Wilson Group ay tiyak na magkakaroon ng mataas na pamantayan. Si Keller Radcliffe ay isang bagong mukha at walang koneksyon sa Five River Province. Ito ay isang himala na siya ay maaaring makamit ang posisyon ng chairman. Bagaman ang kanyang mga kakayahan ay hindi mapag-aalinlanganan, siya ay nahulog pa rin sa mga tuntunin ng panlipunang taktika at makamundong karunungan. Alam na alam ito ni Keller Radcliffe, kaya nag-alinlangan siyang gumawa ng desisyon. Ang pangunahing isyu ay ang Wilson Group ay hindi nagpadala ng isang imbitasyon, na isang pangunahing alalahanin para sa Radcliffe family. Paulit-ulit silang nag-aaway, at biro lang kung sa huli ay hindi man lang sila kwalipikado. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto ng conference room. Ito ang tagapamahala ng Departamento ng Relasyon sa Publiko ng kumpanya, na pamangkin din ni Zaid Radcliffe, si Zalmon Martin. Si Zalmon Martin ang namamahala sa pangangalap ng impormasyon tungkol sa Wilson Grupo kamakailan. Zalmon, kumusta ang imbestigasyon? Nang makitang pumasok si Zalmon Martin, napuno ng pag-asa ang mga mata ni Zaid Radcliffe. Kung kaya niyang kumatawan sa Radcliffe Group, mapapabilis nito ang kanyang pagbabalik sa posisyon ng chairman. Bagamat napag-usapan na niya ito sa mga lokal na negosyo, dahil sa katotohanan siya at ang iba ay walang hawak na bahagi, karamihan sa mga negosyante ay nanonood at naghihintay pa rin. Bukod sa ilang matandang kaibigan na tahasang nag-alok ng suporta, ang iba ay ayaw makisali sa magulong sitwasyong ito. Dahil dito ay nagpasya si Zaid Radcliffe na maglakbay sa Five River Province upang makipag-usap sa mga pangunahing pamilya. Pagkatapos ng lahat, sinaktan ni Julius Reed ang Potter family, at ang laki ng Golden Eagle Group ay higit pa sa sapat upang lumunin ang Radcliffe Group. Nagtanong ako, at maraming lokal na negosyo sa Gonzales City ang nakatanggap ng imbitasyon ng Wilson Group. Sa pagkakataong ito, mukhang sabik na sabik ang Wilson Group para sa lahat na pumunta at magdiwang, maging ang may-ari ng North City Cement Yard ay nakatanggap ng imbitasyon. Sinabi ito ni Zalmon Martin na may hiya sa kanyang mukha, ngunit ang aming kumpanya ay hindi pa nakakatanggap ng isa, posible na ang Wilson Group ay nakalimutan na kami. Nang marinig na maging ang may-ari ng bakuran ng semento ay nakatanggap ng isang imbitasyon, ang Radcliffe family ay nabigla. Siguro kasi bata pa ang chairman namin kaya naman mababa ang tingin sa amin ng Wilson Group, or rather, walang tiwala sa amin. Kela, kahit na ikaw na ngayon ang chairman at may hawak na absolute share control, kailangan ko pa ring sabihin, bukod sa matanda, walang ibang nababagay sa upuan na ito. Noon, sa ilalim ng pamumuno ng matanda, ang Radcliffe Group ay kilala pa rin sa Gonzales City. Ngayon tingnan mo kami, hindi kami kasing galing ng pagawaan ng semento. Saan namin ilalagay ang aming mga mukha? Nagdaldal ang mga miyembro ng pamilya, bawat isa ay pumutok ng baril kay Keller Radcliffe. At ang mga empleyadong hindi mula sa Radcliffe clan ay hindi nang ahas na magsalita. Alam nilang lahat ang tungkol sa North City Cement Yard, na ang sukat ay hindi maihahambing sa Radcliffe Group. Ang Radcliffe Group ay nasa high-tech na negosyo, madalas na nakikipagtulungan sa mga pangunahing higanti ng electronics, at ngayon sila ay napahiya, na itinuturing na mas masahol pa kaysa sa isang gumagawa ng semento. Marahil ang Wilson Group, na isang real estate conglomerate, ay hindi gaanong sensitibo sa aming high-tech na industriya. Sumando si Burl Radcliffe sa kanyang upuan, nakasimangot, nagpadala na ako ng mga tao sa Five River Province para magtrabaho dito, dapat igalang ng maraming negosyo ang dati kong mukha at tumulong na magsalita para sa atin. Logically, hindi tayo dapat pinabayaan. Ang katotohanan na ang North City Cement Yard ay nakatanggap ng isang imbitasyon ay isang malaking sorpresa sa kanya. Ang pagkaantala sa pagtanggap ng imbitasyon para sa Radcliffe family ay nagdulot din sa kanya ng pagkabalisa. Matanda, ang Wooden Technology ay nakatanggap na ng imbitasyon.
Medyo awkward na sinabi ni Zalmon Martin, at ang mga upuan nila ay mas pasulong kaysa sa bakuran ng semento. Isang upuan lang ang North City Cement Yard, malapit sa pinto. Wooden Technology, may 2 upuan. Ano? Tanong ni Zaid Radcliffe, na nanlaki ang kanyang mga mata, sigurado ka ba? Ang Wooden Technology ay isang kumpanya sa Gonzales City, katulad ng kalikasan sa Radcliffe Group. Ngunit sa mga tuntunin ng sukat, ito ay makabuluhang mas maliit kaysa sa Radcliffe Group. Ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon ng magandang pananaw si Burl Radcliffe at namuhunan sa electronics bilang isa sa mga pinakaunang kumpanya sa pagmamanupaktura ng electronics sa Gonzales City. Sa kabila ng maraming mga paglihis sa paglipas ng panahon, ang Radcliffe Group, kasama ang pundasyon nito at ang mga relasyon ni Burl Radcliffe, ay patuloy na nalampasan ang Wooden Technology. Ngayong kahit ang Wooden Technology ay nakatanggap ng imbitasyon, hindi ba't ang naunang pahayag ni Zaid Radcliffe ay sumampal sa kanyang sariling mukha? Talagang sigurado, magkaibigan kami ng General Manager ng Wooden Technology, ngayon lang kami nakabalik, nagkataon na nagkita kami sa kalsada. Sinabi rin niya sa akin na natanggap ng Wooden Technology ang imbitasyon kagabi. Tinanong pa niya kung mayroon kaming 3 upuan, na gustong malaman kung uupo kami ng magkasama. Sa pagtatapos, medyo napahiya si Zalmon Martin sa sarili. Mahirap isipin kung paano siya sumagot sa awkward na kapaligiran na iyon. Kung ang Radcliffe Group ay hindi makatanggap ng isang imbitasyon, kung gayon wala kaming mukha upang makihalubilo sa mga lupon na ito. Keller Radcliffe, bilang chairman, kinakatawan mo ang kumpanya. Dapat mong gawin ang pangunahing responsibilidad para dito. Ang galit ay nakasulat sa mga mukha ng bawat miyembro ng Radcliffe clan na naruroon. Hey, ate, napaka-capable ng asawa mo, di ba? Kunin mo siya ng imbitasyon kung kaya niya. Nagtago ba siya nitong mga nakaraang araw na parang pagong? Lalong naging mabisyo si Wellington Radcliffe matapos siyang bugbugin ni Julius Reed. Noong una ay naisip niya iyon sa pamamagitan ng pagkapit sa pamilya Abbott at pagkapanalo. Ives Abbott's favor, matutulungan niya ang kanyang lolo na mabawi ang posisyon ng chairman. Ngunit sa ilang kadahilanan, pagkatapos ng kanyang karanasan na binugbog sa palengke, ang pamilya Abbott ay talagang nagpadala ng mga tao upang balaan siya at binyantaan si Wellington Radcliffe na layuan si Ives Abbott. Tama na, sinulyapan ni Zaid Radcliffe si Keller Radcliffe at bumantong hininga, ako na ang bahala sa bagay na ito. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang mawalan ng mukha ang Radcliffe Group. Matapos ang kanyang pahayag, hindi na niya hinintay na ipagpaliban ni Keller Radcliffe ang pagpupulong at umalis ng may malalaking hakbang. Sunod-sunod ding tumayo ang iba pang miyembro ng Radcliffe clan at sunod-sunod na lumabas ng conference room. Makalipas ang 1 minuto, naiwan ang maluwag na conference room na wala pang 10 tao. Ang mga ito ay ang lahat ng mga tao Keller Radcliffe ay na-promote ang kanyang sarili. Sila ay tahimik, naghihintay para sa chairman upang magsalita. Maghiwa-hiwalay ka na lang. Tumayo si Keller Radcliffe at mahinang sabi. Ang bagay na ito ay talagang hindi inaasahan. Kung ang grupo ay nahulog sa isang mas mababang katayuan kaysa sa Wooden Technology sa panahon ng kanyang termino bilang chairman, nangangahulugan ito na siya ay talagang nabigo. Ito ay tungkol sa karangalan ng kumpanya, at ito ay magiging katawa-tawa sa mga kapantay kung ito ay lumabas. Pagkaalis ng grupo, naghihintay na si Cosmo sa sasakyan sa main entrance. Kahit na ang mga assassin ay naakit sa Five River Province ni Julius Reed sa panahong ito, hindi siya nang ahas na pabayaan ang kanyang pagbabantay. Buti na lang at walang nangyari sa daan at ligtas siyang nakauwi. Bumalik ka na. Pagpasok pa lang ni Keller Radcliffe sa front door, narinig niya ang boses ni Julius Reed. Julius, sa pagkakataong iyon ay inalis niya ang dating dilim, at hindi man lang nagpapalit ng tsinelas, tumakbo siya papasok. Nakita niya si Julius Reed na abala sa kusina, habang umaalingaw-ngaw ang mabangong amoy mula sa kaldero. Si Keller Radcliffe, na nabahala sa pangyayari at walang ganang kumain, ngayon ay naramdaman ang pagkumalam ng kanyang tiyan. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Medyo panunuyan na tanong ni Keller Radcliffe ngunit puno ng kaligayahan ang mga mata nito. Nagbalik ako sa isang kapritsyo, gusto kitang sorpresahin. Nakangiting tumalikod si Julius Reed at naglakad na may dalang 2 pinggan papunta sa dining room. Napakabango. Huminga ng malalim si Keller Radcliffe,
at nagsimulang umungol muli ang kanyang sikmura. Si Julius Reed ay nabuhay ng maraming taon at natural na marunong magluto ng hindi mabilang na masasarap na pagkain. Kung tutuusin, ang pagluluto ay isang paraan din para magpalipas ng oras. Ano ang masarap na amoy na iyon? Maya-maya lang ay bumukas ulit ang pinto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 218, Kumain ka ba? Pareho silang tumangala at nakita si Burl Radcliffe at ang kanyang asawa na pabalik mula sa paglalaro ng mahjong. Habang tumataas ang katayuan ni Kela Radcliffe, namuhay ng mas komportable ang kanyang mga magulang. Bukod sa takot nila sa mga krus kasama si Zaid Radcliffe, hindi na nila kailangan pang magtrabaho, sa sandaling wala na silang pera, hihingi na lang sila kay Kela. Maging ang mga kamag-anak ni Knox Ridge ay nagsimulang mag-abot ng kanilang mga kamay para sa pera. Kung tumanggi silang magpahiram, lilikha ng kaguluhan ang Knox Ridge sa bahay. Sa paglipas ng panahon, ang iba pang mga kamag-anak na hindi nakakuha ng pera ay nadama na dehado at pumila upang humiram ng pera. Bagamat si Kela ay isang chairman at medyo marami ang pera, hindi niya ito gustong ibigay sa mga walang ginagawang tao. Ngunit hindi niya kayang tiisin ang araw-araw na pag-iyak at pag-iyak ng sarili niyang ina. Sa panahon ng pagkawala ni Julius Reed, ang mga kamag-anak na iyon ay naging mas mapangahas, na humiram ng 10,000 sa kabuuan. Magkagayunman, hindi pa rin nasisiyahan si Knox Ridge at ang mga kamag-anak na iyon, kahit na sinabi na ang trato sa kanila ni Kela ay parang pulubi. Hindi lamang sila napigilan ni Burl Radcliffe, ngunit sumama rin siya sa Knox Ridge sa panunumbat kay Kela. Si Kela ay isang anak na babae kung tutuusin, at walang pagpipilian kundi ang magpahiram ng pera. Dahil sa mga isyong ito, madalas siyang umiiyak ng mag-isa ng palihim. Maging si Cosmo ay hindi nakatiis, at kung hindi lang siya pinigilan ni Kela ay matagal nang nilipol ni Cosmo ang mga kamag-anak na ito. Bumalik na. Pagkakita sa dalawa, malamig na tanong ni Julius Reed. Kung hindi dahil sa mga magulang ni Kela, hindi na mabilang na beses na namatay ang dalawang ito. Kahit na walang pag-angat ng isang daliri, maraming tao ang sabik na tapusin ang dalawang ito. Dad, Mom, nakabalik na po kami. Pilit na ngumiti si Kela. Tutal, sila ang kanyang mga biolohikal na magulang, at wala siyang kapangyarihang baguhin iyon. Bagamat maaari silang maging walang kabuluhan, bilang kanilang anak, wala siyang pagpipilian kundi magtiis, kapwa emosyonal at makatwiran. Nakabalik na. Medyo nagulat si Burl Radcliffe dahil hindi niya inaasahan na babalik si Julius Reed ng ganoon kaga. Sa panahon na wala ang manugang, napakadali ng matandang mag-asawa. Ginawa pa nga ni Knox Ridge ang kwarto ni Julius Reed na isang silid ng mahjong, madalas na dinadala ang mga matandang kaibigan upang maglaro ng mahjong, na kumikilos na parang siya ang Panginoon ng bahay. Madalas na nag-o-overtime si Kela sa kumpanya hanggang hiteng gabi, na wala siyang oras sa pag-aalaga sa bahay, bagay na lubos na sinamantala ng matandang mag-asawa. Ngayon sa pagbabalik ni Julius Reed, ang mood ni Knox Ridge ay biglang sumama. Julius Reed, kailan ka nakabalik? Nadulas si Knox Ridge sa kanyang tsinelas, inihagis ang kanyang bag sa sofa, at malayang naglakad patungo sa dining room. Kakabalik lang ni Julius. Mabilis na kinuha ni Kela ang pag-uusap, dahil itinuturing ng kanyang mga magulang na si Julius Reed ay isang freeloader lamang, lalo na pagkatapos niyang kunin ang posisyon ng CEO, na naging dahilan upang bumalik si Knox Ridge sa kanyang tunay na pagiging agresibo. Noong panahong wala si Julius Reed sa bahay, sinubukan ng matandang mag-asawa na hikayatin si Kela na maghiwalay, kahit na iminumungkahin niya na kunin niya ang lahat ng pera ni Julius Reed at sipin siya ng wala. Hindi kita kinakausap. Inis na pinandilatan ni Knox Ridge si Kela. Kung makikinig lang sana sa kanya ang dalaga, maaaring ine-enjoy ng matandang mag-asawa ang kanilang mapayapang buhay ngayon. Bakit ka pa magparamdam na umaasa sa kawang gawa ng iba? Julius Reed, bumalik na kami ng tatay mo, hindi mo ba nakikita? May tanong lang ako sa'yo, bakit hindi mo sinagot? Umupo si Knox Ridge sa hapagkainan na may mabagsik na mukha, iritadong tanong sa kanya. Mula sa unang araw na pumasok si Julius Reed sa kanilang tahanan, hinamak na siya ng Knox Ridge. Ang kuro-kuro na ito ay naging malalim na nakaugat, at sa kabila ng lumalagong mga salungatan, kahit na si Julius Reed ay nagpakita ng malakas na kakayahan,
ang mag-asawang Ridge ay minamaliit pa rin siya. Kahit na umatras na ang Radley Ridge, hindi pa rin sila nakontento, naghanap sila ng kung sinong papalit sa partner ni Kela. Good mood ako ngayon, ayokong makipagtalo sa'yo. Hindi man lang sumulyap si Julius Reed sa Knox Ridge, sa halip ay inilagay niya ang isang paa ng manok sa mangkok ni Kela. Ito ay isang bagay na nakuha ng aking kaibigan mula sa ibang bansa, ito ay talagang masarap, at sa kabila ng kanilang yaman, maraming tao ang hindi mahanap ito dito sa bansa. Pagkatapos ay hayaan mo akong tikman. Humajijek si Kela Radcliffe at marahang kumagat. Sa totoo lang, hindi niya maiwasang purihin, Julius, ang galing mo. Ito ay, sa lahat ng mga account, ang pinakamahusay na binti ng manok na kanyang nakin. Kahit na ang mga sangkap ay mahalaga, na ibinigay ni Miguel Abbott, ang mga kasanayan sa pagluluto ni Julius ay katangi-tangi din. Kung hindi man, kahit na ang pinakamagagandang sangkap ay hindi makakagawa ng masarap na ulam kung walang mahusay na chef. Hoy! Nang makita ang sarili na hindi pinansin ng dalawa, hinampas ni Knox Ridge ang mesa at napabulalas, wala ka bang manners? Hindi pa kami bumabalik at nagsimula kang kumain nang wala kami. Napakabastos. Sinulyapan niya si Julius at sarkastikong sinabi, ang ating Kela ay palaging maganda ang ugali. Hindi ko alam kung kailan siya nagsimulang maliga. Walang galang at ganap na kawalan ng karapat-dapat, totoo ang sinasabi nila, ang humipos sa pitch ay madudumihan. Nakita siya ni Burl Radcliffe na ganito at dali-dali siyang sinipa sa ilalim ng mesa. Sa kabila ng pagiging istrikto ng asawa, isa lang ang naintindihan niya, mahirap paghiwalayin sina Kela at Julius. Ngayon ang dalawa sa kanila ay hindi tulad ng dati ngunit tunay na tulad ng isang mag-asawa. Makikita ito sa masayang ekspresyon sa mukha ni Kela, siya ay ganap na isang babae sa kaligayahan. Bagamat nag-aatubili siyang aminin, tinanggap niya ang katotohanan. Kaya lang ay hindi pumayag ang kanyang asawa at nagpumilit na maghiwalay sila, hindi siya naglakas loob na magsabi ng anuman at kinailangan niyang hayaan siya. Mama, huwag po kayong magsalita masyado. Nakasimangot na sabi ni Kela at saka naglagay ng kapirasong karne sa mangkok ni Julius, kanina ka pa nagsipagtrabaho sa labas, simula ngayon, sasamahan na kita. Manam, tumanggaw si Julius, hindi na nagsalita pa. Malinaw ang intensyon ni Kela, gusto niyang i-divert ang topic at pagaanan ang awkward atmosphere. Maaaring hindi alam ng iba ang nasa loob ng kwento, ngunit alam niya na malinaw ito. Ang mga ginawa ni Julius kamakailan sa Five River Province ay lubos na naintindihan ni Kela sa pamamagitan ng Cosmo. Ang kanyang mga magulang na nagdudulot ng gulo para kay Julius, ano iyon kung hindi naghahanap ng kanilang sariling kapahamakan. Ngunit para kay Knox Ridge, tila isang tahasang pagwawalang bahala sa kanyang awtoridad bilang isang elder. Ang magiliw at maayos na pakikipag-ugnayan ng mag-asawa ay hindi kapani-paniwalang nagpasaya sa kanya. Sampal, sa isang hampas sa mesa, mahigpit na pinagalitan ni Knox Ridge, mula ngayon, walang sino man ang pinapayagang kumain hanggat hindi kami bumabalik ng iyong ama. Naghahanap siya ng dahilan para itaboy ang isang tao, at ang insidenteng ito ay maginhawang nagbigay sa kanya ng dahilan. Sige, huminahon ka, kumain muna tayo. Buong araw kang naglalaro ng mahjong at wala kang makakain. Marahang itinulak ni Burl Radcliffe ang Knox Ridge. Dahil doon, pati na rin ang mapanuksong pagkain na ginawa ni Julius, nagsimula na ring tumunog ang tiyan ni Knox Ridge. Kanina pa lang siya nakatutok sa galit at hindi niya napansin ang mga ulam sa mesa. Sa pagtingin, hindi mahalaga na siya ay nabuhay ng maraming taon, nagsimula na talaga siyang maglaway. Hindi ito dahil kulang sa karanasan ang Knox Ridge, ngunit sa halip ay napakasarap ng luto ni Julius. Bilang karagdagan, ang mga sangkap ay napakabihirang mga nilalang sa malalim na dagat, na nagbibigay ng kakaibang bango. Hindi pa ito tapos. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Knox Ridge ang mga chopstick sa mesa, handa na itong subukan. Teka lang, sinong nagsabing makakain ka? Sakto namang dumampi ang chopstick niya sa pagkain, malamig na ang boses ni Julius. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 219, Paglipat. Habang sabik na sabik siyang matikman ang masarap na Knox Ridge, nagulantang siya sa panunumbat nito. Lumingon siya at tumingin kay Julius Reed na may kakaibang ekspresyon, anong sabi mo?
Sa alaala ni Knox Ridge, si Julius Reed ay palaging isang pushover. Kahit na kamakailan lang ay naging mas paninindigan si Julius Reed at may mga kakaibang tao na nagsimulang lumitaw sa kanyang paligid, hindi nito binago ang kanyang pananaw sa kanya. Sa kanyang mga mata, isang bagay na syempre ang pagagalitan sa manugang na ito na ikinasal sa pamilya. Pero ngayon, ang manugang na ito ay talagang nagsasalita pabalik. Sabi ko, hindi ito makakain. Tumangala si Julius Reed at malamig na tumitig kay Knox Ridge. Ang kanyang mga mata ay tila isang walang katapusang kailaliman, na nagbibigay ng lamig kahit sa nagniningas na Knox Ridge. Ganito ka ba makipag-usap sa iyong ina? Si Burl Radcliffe ay nasa ilalim ng hinlalaki ng kanyang asawa at, nang makitang napahiya ang kanyang asawa, siya ang unang tumayo. Julius Reed, mukhang nakalimutan mo na ang lugar mo. Huwag mong kakalimutan, manugang ka lang na nagpakasal sa pamilya. Lumapit siya kay Julius Reed na parang galit na leon, galit na lumapit sa kanya at ibinagsak ang pagkain sa sahig. Ano ito? Humingi ng tawad ka agad. Humihingi ng tawad. Ako ang baalang tanggapin. Ngumisi si Knox Ridge, dahan-daang tumayo mula sa kanyang upuan. Kela, sumama ka sa akin sa Civil Affairs Bureau ngayon din at hiwalayan mo siya. Pagkasabi noon, inihagis niya ang rehistro ng sambahayan at ang sertipiko ng kasal sa mesa na may snap. Nang makita ito, parehong mukhang hindi nasisiyahan sina Kela Radcliffe at Julius Reed. Ang paglalagay ng rehistro ng sambahayan at sertipiko ng kasal ay malinaw na nangangahulugan na handa siya para sa kanilang hiwalayan anumang sandali. Ito ay maliwanag na ang Knox Ridge ay hindi rin naging mapayapa kamakailan lamang. Kela, tama ang nanay mo. Ngayon pa lang, hindi mo pa ba nakikita ang tunay na kulay niya? Mas mabuting iwanan mo ang isang lalaking ganyan ng maaga kaysa sa huli. Lumapit si Zaid Radcliffe sa tabi ni Kela at hinayla siya, let's go. Nakita mo kung paano niya tratuhin ang nanay mo ngayon lang. Kung magpapatuloy ito, maya-maya lang ay haharas kami ng nanay mo sa kanya. Kela, kung anak ka pa rin namin, hiwalayan mo na siya. Tama, kung hindi mo gagawin ngayon, puputulan ko ang relasyon nating mag-ina. Ang galit na Knox Ridge ay natural na hindi pa kakawalan ang mga bagay-bagay at nagsimulang hilahin si Kela patungo sa pinto. Tay, Nay, hindi ba pwedeng manahimik na lang kayong dalawa? Inilayo ni Kela ang pagkakahawak nila, na parang walang magawa, kakabalik lang ni Julius, at sinimulan mo na siyang kotsain kaagad. Kung may pag-uusapan, pwede ba nating pag-usapan ito pagkatapos nating kumalma, please? Puno ng pagmamakaawa ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang mga magulang. Kung tutuusin, sila ay pamilya at kung wala si Julius Reed, magiging maganda kaya ang mga araw ng kanilang pamilya. Maaari pa bang gugulin nina Burl Radcliffe at Knox Ridge ang kanilang mga araw na walang ginagawa, patungo sa mga mahjong hall upang maglaro ng mahjong? At ang mga kamag-anak na iyon, na parang mga balang nagkukumpulan upang sipsipin silang tuyo. Pero dahil pinagbawalan siya ni Julius Reed na magsalita, walang choice si Kela kundi ilihim ito. Kela, I warn you, don't challenge my authority again. Sa bahay na ito, ako ang tatawagan ng shots. I'll have you know, matagal ko na itong si Julius Reed. The way he talked to me today, he's crossed the line. Nang inag sa galit si Knox Ridge, dapat tayong maghiwalay. Matagal na niya itong pinlano, at nagkataon na binigyan siya ng dahilan ni Julius Reed. Ngayon, sa lahat ng apat sa kanila ay naruroon at maging ang mga dokumento ng diborsyo na inihanda, ito ay perpekto. Kela, itigil mo na ang pang-aapi sa iyong ina. Pinalaki ka namin sa lahat ng mga taon na ito, wala ba kaming karapatan? At saka, hindi ka ba tutol din dito, labis na ayaw? Bago pa makapagsalita si Kela bilang pagtutol, sinimulan siyang hilahin ni Burl Radcliffe patungo sa pintuan. 3:00 na ng hapon, saktong makarating sa Civil Affairs Bureau bago ito magsara para tapusin ang usapin. Fine, mag-ayos na kayo ng mga gamit nyo. Tumayo si Julius Reed mula sa kanyang upuan, at itinuro ang mga nakakalat na gulay sa lupa, dahil maghihiwalay na tayo, ayusin natin ang mga account. Yung ulam na ibinagsak mo sa sahig, ang hilaw na materyales lamang ay nagkakahalaga ng 200,000. Bayaran mo. Pagkasabi nun ay nilagay niya ang mga kamay sa bulsa at nakangiting tumingin kay Knox Ridge. Sok sok sok.
Kawawang bagay. Tutol ako sa pagdadala ng taong hindi mapagkakatiwalaan gaya mo noong una. At ngayon, tingnan mo ba, malapit na tayong maghiwalay at dito mo ako sinusubukang dein. Si Knox Ridge, sa paniniwalang nakita niya ang lahat, ay umiling habang nakangiti, sayang. Nakilala mo na ako, Julius Reed, kung sa tingin mo ay madadaya mo ako, tingnan mo muna kung mayroon kang kakayahan na gawin iyon. Fine, hindi ako makikipagtalo sa mga bagay na ito sa iyo. Pero, bago natin tapusin ang ating divorce procedure, pakitapon ang basurang ito. Nang matapos ang kanyang pangungusap, naglakad si Julius Reed sa balkonahe, kumuha ng isang palayok ng bulaklak, at inihagis ito sa ibaba. Isa itong detached cottage na may garahe sa unang palapag, kaya walang tao sa paligid. Bumagsak. Sa isang iglap, umalangaw mula sa ibaba ang tunog ng pagkabasag ng palayok ng bulaklak. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, ang dagandong ni Knox Ridge ay sumabog mula sa silid. Julius Reed, ikaw bastard. Iyon ang paborito kong bulaklak, na dinala mula sa timog. Ikaw, ang lakas ng loob mong itapon ito. Kahit na ang bulaklak ay hindi partikular na mahal, ito ay medyo bihira. Ito ay isang mahalagang regalo mula sa isang matandang kaklase sa timog, na binili ito sa isang malaking halaga mula sa isang base ng pagtatanim ng bulaklak sa kabundukan, bilang isang testamento sa kanilang pagkakaibigan. Pero ngayon, basta-basta na lang itong inihagis ni Julius Reed sa ibaba. Nagmamadaling pumunta si Knox Ridge sa balcony at tumingin sa ibaba. Nakita niya ang mga sirang piraso ng palayok ng bulaklak na nakakalat sa lupa, na may lupa at sirang mga tangkay at dahon na lumilikha ng isang makalat na tanawin, na lampas sa anumang pag-asa na mailigtas. Natulala din si Keller Radcliffe sa mismong lugar, hindi inaasahan na magiging dominante si Julius Reed sa kanyang pagbabalik. Ang palayok ng bulaklak na iyon ay ang pinakamahal na pag-aari ni Knox Ridge, na alam ng lahat. Dinidiligan niya ito ng relihiyon tuwing umaga at gabi, nagluluwag ng lupa at nagdaragdag ng pataba. Ang bulaklak na ito ay ang paboritong bagay ni Knox Ridge sa bahay, higit pa sa Burl Radcliffe. Ngunit ngayon, basta-basta itong itinapon ni Julius Reed. Nasira ng hindi na naayos. Paumanhin, aking bahay, hindi ako mahilig sa mga ganitong bulaklak at halaman. Dahil maghihiwalay na tayo, dapat ka na ring umalis. Sa harap ng galit ni Knox Ridge, ang mukha ni Julius Reed ay ngiti lamang, hindi nagpapakita ng kahit katiting na galit. Sa kanyang pagbabalik, napagpasyahan niyang gawin ang kanyang mga matatanda sa linya, kung hindi, ang kanilang buhay na magkasama ay hindi magiging maayos. Lumabas. Lumipat ang mga mata ni Knox Ridge habang nanunuya, hindi ba ito itinuturing na pag-aari ng mag-asawa? Kahit na binili mo ito, pagmamay-ari pa rin namin ang kalahati. Ang hindi paghuhubad sa iyo hanggang sa buto ay isang malaking awa mula sa akin, at naglakas loob ka pa ring makipagtalo tungkol dito sa akin. Mula nang sabihin ni Keller Radcliffe na hindi kanya ang bahay na ito, ang Knox Ridge ay nagtatanong kung saan-saan. Ngayon siya ay naglakas loob na magmungkahi ng isang diborsyo, na handa na para dito sa kanyang puso. After all, it was public knowledge na si Julius Reed ay walang pera noong una silang nagkasama. Ngayon, 3 taon sa kasal, bigla siyang nagkaroon ng pera, na walang alinlangan na ibinibilang na ari-arian ng mag-asawa. Hahayaan niya si Keller Radcliffe na bigyan siya ng pera para ipadala siya, sa kanila pa rin ang bahay. Nang mawala ang istorbo, sa wakas ay nakadama ng kagaanan ang matandang mag-asawa. Habang tumatagal si Knox Ridge sa bahay, mas mahal niya ito. Isang single-family villa sa upscale district ng Gonzales City. Hindi lamang naninirahan dito ngunit kahit na binanggit ito ay isang bagay ng pagmamalaki. Sino ang nagsabi sa iyo, ito ay ari-arian ng mag-asawa? Lumingon si Julius Reed, nakatingin kay Knox Ridge na puno ng pang-aalipusta ang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 220, Mga pamamaraan sa diborsyo 1. Nang marinig ni Julius Reed na nagtanong ng ganoon, naramdaman ni Knox Ridge na may mali. Ano, posible kayang bago ang kasal? Kumunat ang noo niya at sinabing, nang ikinasal ka sa Radcliffe family, wala kang kahit isang sentimos sa pangalan mo. Mas malinaw ka tungkol dyan kaysa sa akin. Sa oras na iyon, pinagaling ni Julius Reed ang sakit ni Zaid Radcliffe,
at naisip ng matanda na nakatagpo siya ng isang kababalaghan, pabigla-bigla na nagpa siya na pakasalan si Kela Radcliffe sa kanya. Pero nang maglaon, dahan-daang napagtanto ng lahat na hindi lang nagka-amnesia ang lalaking ito, kundi isa rin siyang walang kwenta na walang magawa. Siyempre, hindi naman sa wala siyang magawa. Kung tutuusin, ang paglalaba, pagluluto ng pagkain, at pag-aayos ng bahay, lahat ito ay mga gawain ni Julius Reed, at binawasan ng pamilya Radcliffe ang kanyang katayuan mula sa manugang hanggang sa pagiging isang house servant. Kahit minsan, ang paggalang na natanggap ni Julius Reed ay mas mababa kaysa sa ibinigay sa isang doorman sa Radcliffe Group. Kung si Julius Reed ay may ganoong kalaking bahay noon, hindi niya na kailangang magparaya sa ganitong kahihiyan sa sambahayan ng Radcliffe, di ba? Tinatanong kita sa huling pagkakataon, gusto mo ba talagang maghiwalay tayo o hindi? Hindi tumugon si Julius Reed sa sinabi ni Knoxbridge, ngunit diretsyong nakatingin sa kanya. Sa tanong na iyon, talagang nag-alinlangan si Knoxbridge. Ang bagay ay halos isang tiyak na bagay, inihanda pa niya ang lahat ng mga papeles at umarkila ng isang abogado sa Pag-asa. Ngunit ngayon, hindi inaasahang hindi siya sigurado. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi. Wow! Sinusubukang takutin ako ngayon. Julius Reed, alam ko ang lahat tungkol sa sitwasyon mo sa pananalapi. Huwag mong subukang kumilos ng matigas sa harap ko. Ngayon sinabi kong makipagdiborsyo ako, at wala nang babalikan. Marahas niyang hinampas ang mesa, bumalik sa kanyang tusong kilos. 3 taon niyang inaasam ang sandaling ito, paano siya susuko sa huling sandali? Oo, Julius Reed, tanggapin mo ang realidad. Hindi kayo nagmula sa iisang mundo ni Kela Radcliffe, mas mabuti pang maghiwalay na kayong dalawa. Ngayon kung kumilos ka, kahit papaano ay hayaan ka naming umalis ng may dignidad. Tumunog din si Burl Radcliffe mula sa gilid. Kahit anong mangyari, kailangan niyang suportahan ang desisyon ni Knoxbridge. So desidido na, basta wag kang magsisi sa huli. Pinalakpakan ni Julius Reed ang kanyang mga kamay, at kahit papaano ay lumitaw si Cosmo sa kanyang likuran. Ilabas ang kasulatan ng pag-aari, para suriin ng mga matatanda rito. Pagkatapos niyang magsalita, si Cosmo ay agad na naglakad patungo sa Knoxbridge na dala ang property deed, at dahan-dahan itong binuksan. Bagamat ang biglang pagsulpot ni Cosmo ay medyo natakot sa matandang mag-asawa, dala ng kuryusidad, sumandal pa rin sila upang makita. At ang kanilang nakita ay labis na ikinagulat ni Knoxbridge na ang kanyang mga mata ay parang itlog. Ang pangalan dito ay hindi kay Kela Radcliffe o kay Julius Reed, kundi kay Aaron Jackson. Aaron Jackson, sino siya? Ipinapalagay niya na sa pinakamasamang pangalan ay kay Julius Reed, ngunit ngayon ay isang taong lubos na hindi nila kilala, na ikinagulat ni Knoxbridge. Aaron Jackson, kaibigan ko siya. Bakit? May problema ba? Kaway ng kamay, sumenya si Julius Reed kay Cosmo na iligpit ang property deed. Ikaw, ha? Julius Reed, bahay lang. Kami, si Kela Radcliffe, ang chairperson na ng Radcliffe Group. Sa tingin mo ba pinagnanasaan namin ang pera mo? Go, let's proceed with the divorce right now. Kinakaharap ni Knoxbridge ang sitwasyon, naninindigan na matapos ang diborsyo. Siya ay isang taong mas gugustuhin pang mamatay kaysa mawalan ng mukha at hindi madaling umatras. Nag-init ang pagtatalo ng magkabilang panig, na napagitnaan si Kela Radcliffe. Tumigil ka muna saglit. Hinayla ni Kela Radcliffe si Julius Reed sa isang silid, pagkatapos ay nilock ang pinto sa likod nila. Anong gagawin natin ngayon? Puno ng pagmamakaawa ang mga mata niya. Ang sitwasyon ay tumaas hanggang sa puntong ito, at hindi na niya ito maiwasan. May mga bagay na dapat harapin sa huli. Dahil gusto ng mga magulang mo na maghiwalay tayo, ibigay na lang natin sa kanila ang gusto nilang makita. Nagkibit-balikat si Julius Reed, hindi mabasa ang mukha. 12. Ikaw, kalimutan mo na, kung gusto mo ng diborsyo, hiwalayan na natin. Ang mga mata ni Kela Radcliffe ay kumikislap na may bakas ng pagkawala, na sinundan ng bahagyang basa. Sa panahong ito, umasa siya kay Julius Reed, o marahil, talagang tinuturing siyang asawa. Kung ang isang tao ay tunay na hindi karapat-dapat sa iba, siya ang hindi karapat-dapat na maging asawa ni Julius Reed, hindi ang kabaligtaran. Ngunit ang kanyang sariling mga magulang ay walang humpay na pinipilit siya.
Siguro mas makakabuti sa lahat kung maghiwalay sila. Huwag mong masyadong isipin, gawa lang ang lahat. Aayusin ko mamaya, kukuha ako ng pekeng divorce certificate para ipakita sa kanila. Pero kailangan mong makipagtulungan sa akin, baka magdusa ng kaunti ang mga magulang mo. Napangiti si Julius Reed at hinaplos ang ulo ni Kella Radcliffe, na nakita ang reaksyon niya kanina. Ikaw, natawa si Kella Radcliffe habang lumuluha, ilang beses na hinampas ang dibdib ni Julius Reed, alam ko, walang pusong tao. Nang buksan ng dalawa ang pinto at lumabas ng silid, nakatitig sa kanila si Knoxridge, na nagngangalit sa galit. Well, napag-isipan mo na ba? Oo, aalis na kami para makipag-divorce ngayon. Pumunta si Kella Radcliffe sa wardrobe, sinuot ang kanyang coat, kinuha ang kanyang backpack, at lumabas. Si Julius Reed, nang hindi umiimik, ay sumunod sa kanyang likuran. Natauhan na ba ang anak natin? Tinulak ni Burl Radcliffe ang Knoxridge, tahimik na nagtanong. Who cares? Magandang balita ito. Knoxridge, halatang hindi mapakali, kinaladkad si Burl Radcliffe kasama niya, sinundan si Kella at ang iba papababa ng hagdan. Matapos makapasok sina Julius Reed at Kella Radcliffe sa Rolls-Royce, sinubukan din ni Knoxridge na buksan ang pinto ng kotse, ngunit sa sandaling iyon, nakalock ang pinto mula sa loob. Hoy, ikaw! Ipinatong ni Knoxridge ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, malapit nang sumabog sa galit, nang dahan-daang bumaba ang bintana ng Rolls-Royce. Ngayong hiwalay na tayo, ang sasakyan na ito ay pagmamay-ari ng aking kamag-anak, kaya sa palagay ko ay wala ka ng karapatan na sumakay dito, tama ba? Nakangiti si Julius Reed mula sa loob ng sasakyan, nakatingin sa mag-asawa. Fine, lakas ng loob mo, Knoxridge. Pinipigilan ang isang flare ng lahi na hindi sinasadyang lumakad papunta sa pusat ng Burl Radcliffe. Sanay na sumakay sa mga mamahaling kotse, ang pag-upo sa pusat na iyon ay hindi kapani-paniwalang nakakairita para sa kanya. Ngunit ang pag-iisip na tuluyang maalis si Julius Reed, ang tinek sa kanyang tagiliran, ay lubos na nagpabuti sa kalooban ni Knoxridge. At kaya, magkasunod na umalis ang dalawang sasakyan sa compound, patungo sa Civil Affairs Office. Habang papunta doon, nakipag-ayos na si Julius Reed kay Aaron Jackson, humihingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan sa Civil Affairs Bureau. Sa makatuwid, sa ilalim ng maingat na mga mata ng matandang mag-asawa, nakakuha sila ng isang pekeng sertipiko ng diborsyo. Nang makitang naayos na ang usapin, sa wakas ay naayos na ang nakabitin na puso ni Knoxridge. Mula ngayon, walang kinalaman sa iyo ang aming Radcliffe family. Tumingin siya kay Julius Reed nang may matinding kasiyahan. Matapos ang 3 taon, sa wakas ay natupad na ang kanyang hiling. Sabik pa siyang dalhin ang manliligaw na napili na niya, para ipakilala kay Kella Radcliffe. Ingatan mo ang sarili mo, sana hindi mo ito pagsisihan. Hindi na nagsalita pa si Julius Reed kundi mag-isang naglakad papunta sa Rolls-Royce at dahan-daang nawala sa kalsada. May kailangan akong sabihin sa inyong dalawa. Nang nasa pusat na silang tatlo, seryosong tumingin si Kella Radcliffe sa kanyang mga magulang, ang perang hiniram mo noon ay galing sa kaibigan ni Julius Reed. Oras na para maghanda silang bayaran iyon. Hindi na tayo magkamag-anak, at hindi na natin kayang ipagpatuloy ang paggastos ng pera ng iba, di ba? Mamaya na natin pag-usapan yan. Ngumuso si Knoxridge. Ang karne ay nasa kanyang bibig, paano niya naisip ang iluwa ito? Tahimik ang biyahe pabalik, na ang bawat isa sa kanila ay naliligaw sa kani-kanilang mga iniisip. Ngunit nang dumating ang sasakyan sa pasukan ng compound, biglang nagpreno si Burl Radcliffe, na huminto. Doon, sa pasukan ng gusali, ay may maayos na nakaimpake na mga malita at mga halaman na nakakalat sa buong lupa.